Isinama ako ng asawa ko sa isang corporate event ng kumpanya. Nag-usap sila ng kanyang babaeng sekretarya sa witang Bisaya ng wala pang 5 minuto. Pagkarinig ko, tumayo ako at umalis sa event, umuwi para ihanda ang mga dokumento para sa petisyon ng annulment at isulat ang kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian. Kinaumagahan, nang makita ko siyang namumutla habang nagtatanong kung naiintindihan ko ba ang wikang Bisaya, naisip ko, kung hindi ako sumama sa asawa ko sa pagdiriwang sa pagtatapos ng taon ng kumpanya ng gabing iyon, marahil ay nabuhay pa ako ng ilang buwan o kahit ilang taon pa sa isang pagsasama na inakala kong payapa. Ngunit ng gabi ring iyon, sa loob lamang ng wala pang 5 minuto, nalaman ko kung gaano lang pala kahalaga sa paningin ng lalaking katabi ko, gabi-gabi ang 6 na taon kong pagiging asawa. Ang pangalan ko ay Ana Marie Reyes, 34 taong gulang. Ang asawa ko ay si Carlos Miguel Mendoza, mas matanda sa akin ng 2 taon, at kasalukuyang vice-presidente ng Verdetech Corporation, isang kumpanyang nakatuon sa mga kagamitang pang-industriya at luntiang enerhiya na nakabase sa BGC Taguig. 6 na taon na kaming kasal. Sa paningin ng mga kaibigan, kamag-anak, at maging ng mga katrabaho ni Carlos, ako ang uri ng babae na kinaiinggitan ng marami. May asawang asensado, magandang bahay, magarang sasakyan, at hindi na kailangang magpakahirap para kumita ng pera. Tuwing may magtatanong kung ano ang pinagkakaabalahan ko, natural na ngumingiti si Carlos at sinasabing hindi hilig ni Ana ang mundo ng korporasyon at mas gusto niya ang tahimik na buhay. Sa pagdinig, para itong isang asawang pumuprotekta sa kanyang kabiyak. Ganyan din ang inakala ko noon. Hanggang sa makalipas ang mahabang panahon, naintindihan ko na may mga salitang akala mo ay proteksyon, ngunit isa lamang palang paraan ng isang lalaki para unti-unting paliitin ang mundo ng kanyang asawa. Papaliitin hanggang sa dumating ang araw na mismong ang babae ay makalimutan na kung sino siya dati. Nang gabing iyon ay ang ika-20 anibersaryo ng Verdetech, na ginanap sa isang malaking hotel sa harap ng Manila Bay. Bihirang isama ako ni Carlos sa mga pagtitipon ng kumpanya. Bago bumaba ng sasakyan, inayos pa niya ang kwelyo ng damit ko at ngumiti. Sinabi niya na manatili lang ako sa tabi niya ngayong gabi at hindi ko na kailangang makipag-usap ng marami. Tiningnan ko siya at tinanong kung bakit siya natatakot na makipag-usap ako. Tumawa siya, inakalang nagbibiro ako, at sinabing baka mapagod lang ako. Ang mga usaping negosyo ay puro numero at kontrata, sigurado siyang mababagot lang ako. Hindi na ako sumagot. Ang totoo, bago kami kinasal, nag-aral ako ng masters at nagtrabaho sa Cebu ng halos 4 na taon. Ang kurso ko ay may kinalaman sa pagsusuri ng pamumuhunan at mga merkado sa Visayas at Mindanao. Ginamit ko ang wikang Bisaya sa trabaho at direktang nakipagnegosasyon sa mga pagawaan sa Cebu City, Mandaue at Lapu-Lapu. Alam ni Carlos na tumira ako sa Cebu, ngunit hindi siya kailanman nagpakita ng tunay na interes kung ano ang ginawa ko roon. Noong bago pa lang kaming magkasintahan, tinanong niya ako minsan kung puro Tagalog at English lang ba ang ginagamit ko roon. Dahil abala ako sa pakikipag-usap sa telepono noon, sumagot ako ng mabilisan na oo. Inisip na niya na hanggang pang-araw-araw, na usapan lang ang abilidad ko sa ibang wika, hindi ko na rin siya itinama. Nang panahong iyon, inisip ko na sa pag-aasawa, hindi na mahalaga ang mga ganoong detalye, nagkamali ako. Ang malaking bulwagan ay nagliliwanag sa ilalim ng dose-dose ng aranyang kristal. May halos 300 panauhin. Ang mga kasosyo sa negosyo at empleyado ay nakatayo sa kani-kanilang grupo at nag-uusap. Pagkapasok pa lang ni Carlos, may lumapit na agad para makipagkamay. Sinabi ng isa na sa wakas ay inilabas din ni Sir Carlos ang kanyang may bahay. Inilagay ni Carlos ang kamay niya sa likod ko at natural na ngumiti. Sinabing hindi ko raw gusto sa mataong lugar at kailangan pa niya akong pilitin para lang sumama. Tiningnan ako ng isa pang panauhin at pinuri na napakaswerte ko raw dahil bukod sa magaling na negosyante si Carlos, ay marunong pa itong mag-alaga ng asawa. Ngumiti lamang ako. Sa loob ng 6 na taon, nasanay na ako sa ganyang mga papuri. Walang nakakaalam na ang unang proyekto na nakatulong sa Verdetech para makapasok sa merkado ng Cebu ay dahil sa mga koneksyong ipinakilala ko. Walang nakakaalam na ang 3 dokumento ng panukala gamit ang wikang Bisaya at English noong taong iyon ay inabot ko ng 3:00 ng madaling araw para lang ma-edit. Wala ring nakakaalam na nang malapit nang maubusan ng pondo ang kumpanya ni Carlos, kumuha ako ng halos 4 na milyong piso mula sa personal na ipon ko bago kami kinasal para ipautang sa kanya.
Kailanman ay hindi ko siya pinilit na ikwento ang mga bagay na iyon. Inisip ko noon na ang mag-asawa ay isang koponan. Ayos lang na siya ang nasa liwanag at ako ang nasa likuran, basta't alam niyang nandoon ako para suportahan siya. Ngunit nakalimutan na pala niya at hindi ko alam kung kailan nagsimula iyon. Bandang 8:00, isang nakababatang babae na nakasuot ng pilak na bestida ang lumapit sa amin. Nasa 28 taong gulang siya, matangkad, nakapusod ng mababa ang buhok at napaka-elegante ng pampaganda. Pagkakita ni Carlos sa kanya, bahagyang nagbago ang tingin nito. Isang segundo lang iyon, ngunit 6 na taon na kaming nagsasama, kaya napansin ko agad. Ipinakilala siya ni Carlos sa akin. Ito raw si Bianca Cruz, ang kanyang sekretarya na namamahala sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao. Kagagaling lang ni Bianca sa Cebu, higit 1 taon na ang nakalipas. Inilahad ni Bianca ang kanyang kamay sa akin at bumati. Sinabing madalas daw akong ikwento ni Sir Carlos. Nakipagkamay ako sa kanya. Walang ano-ano'y napadako ang paningin ko sa pulso ni Bianca. May suot siyang napakanipis na pulseras na puting ginto na may maliit na diamanteng hugis patak ng luha. Nakilala ko ito. 2 buwan na ang nakalipas. Lumabas sa buwan ng talaan ng kredito ni Carlos ang isang transaksyon na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 piso mula sa isang tindahan ng mga alahas. Tinanong ko siya noon kung ano ang binili niya. Habang nakatingin sa telepono, mabilis siyang sumagot na regalo raw iyon para sa isang kasosyo sa negosyo at ibabalik din ng kumpanya ang bayad. Naniwala ako sa kanya. Ngayon, ang regalong iyon para sa kasosyo ay nasa pulso na ng kanyang sekretarya. Napanatili ko ang aking ngiti. Itinaas ni Bianca ang kanyang baso ng alak at tiningnan ako. Sinabing napakapalad ko raw dahil wala na akong dapat isipin pa. Silang mga empleyado raw ay araw-araw na nakasunod kay Sir Carlos para mag-asikaso ng mga proyekto at minsan ay inaabot pa ng 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Lumingon siya kay Carlos at nagtanong kung tama ba siya. Bahagyang kumunot ang noo ni Carlos, ngunit may bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Sinabihan niya itong bawasan ang pagrereklamo. Maikling sagot, ngunit napakalapit ng tono. Hindi katulad ng isang amo na nakikipag-usap sa kanyang tauhan. Hawak ko ang aking baso ng tubig. Naramdaman ko ang panlalamig mula sa dulo ng aking mga daliri, pataas sa aking leeg. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang direktor ng proyekto para makipag-usap kay Carlos tungkol sa pagkuha ng linya ng produksyon mula sa Cebu. Nakatayo ako wala pang 1 metro mula sa kanila. Nandoon din si Bianca. Pagkaalis ng direktor, biglang lumipat si Bianca sa wikang Bisaya. Sinabi niyang nangako raw si Carlos na sasamahan siya ngayong gabi. Natigilan ang kamay ko. Sumulyap si Carlos sa akin bago sumagot din gamit ang wikang Bisaya. Sinabi niyang hindi pwede dahil nandito ako. Ngumiti si Bianca at nagtanong kung bakit siya natatakot. Hindi ba't sinabi raw ni Carlos na hindi ko naman sila naiintindihan? Yumuko si Carlos para humigop ng alak at sinabing hindi ko raw alam. Narinig ko ng malinaw ang bawat salita. Napakabilis ng tibok ng puso ko hanggang sa sumakit ang dibdib ko, ngunit nanatiling kalmado ang aking mukha. Ikiniling ni Bianca ang kanyang ulo at nagtanong kung paano naman ang unit ng kondo sa Rockwell. Sumagot si Carlos na kapag napirmahan na ang proyekto sa mga Cebuano, aayusin niya iyon. Hindi na kontento si Bianca at tinanong kung paano ang annulment. Sa pagkakataong ito, mas matagal na natahimik si Carlos. Nakita ko ang daliri niyang marahang iniikot ang aming singsing sa kasal. Ang singsing na iyon ay ako ang pumili. Sa huli, sinabi niyang hindi pa ito ang tamang panahon dahil kailangan pa niya si Ana. Nagtanong si Bianca kung para saan pa. Inakala raw niyang nasa bahay lang ako. Mahinang tumawa si Carlos. Ang koneksyon daw kay Ginoong Vicente sa Cebu ay nagmula sa pamilya ko. Hanggat hindi pa napipirmahan ang proyekto, hindi pa pwedeng gumawa ng gulo. Kapag tapos na ang kontrata, saka na raw niya pag-iisipan. Tumawa si Bianca at sinabing may silbi pa rin pala ang asawa niya. Hindi tumutol si Carlos, sinabi lang niyang kahit papaano sa mga sandaling ito. Nakatayo lang ako sa tabi nila habang pinag-uusapan nila ang kondo, ang annulment at ang tamang panahon para itapon ako. At ang pinakamasakit para sa akin ay hindi ang pagkakaroon ng asawa ko ng ibang babae, kundi ang biglaang pagkaunawa ko sa dahilan kung bakit hindi pa niya ako hinihiwalayan. Hindi dahil sa 6 na taong pagmamahalan, hindi dahil sa mga gabing hinintay ko siya, hindi dahil sa 2 beses kong pagbenta ng sarili kong mga pamumuhunan para isalba ang kumpanya niya, at hindi rin dahil sa mga taon na tahimik akong gumalaw sa likuran para ayusin ang mga bagay na hindi niya kayang gawin mag-isa.
kundi dahil may pakinabang pa ako sa kanya. Lumingon sa akin si Bianca at bumalik sa pag-e-Tagalog. Tinanong niya kung naiinip ba ako dahil puro trabaho ang pinag-uusapan nila. Tiningnan ko siya, saka tiningnan ng lalaking inakala kong makakasama ko hanggang sa pagtanda. Ngumiti ako at sinabing ayos lang. Ngumiti rin si Bianca. Marahil ay inakala niyang nanalo siya. Ipinatong ni Carlos ang kamay niya sa balikat ko at tinanong kung pagod na ako. Tumango ako at sinabing mauna na ako. Tiningnan niya ang kanyang relo at sinabing tatawagin niya ang tsuper para ihatid ako. Sinabi kong hindi na kailangan. Bahagyang kumunot ang noo ni Carlos at sinabihan akong huwag magmatigas. Dati-rati. Tuwing sinasabi niya iyan, nagpapaliwanag ako dahil natatakot akong baka ma-misunderstand niya, natatakot akong baka hindi siya masaya. Natatakot ako na ang isang maliit na pag-aaway ay makasira sa kaligayahan ng aming pamilya. Ngunit ngayong gabi, hindi na ako nagpaliwanag. Kinuha ko ang bag ko at sinabihang asikasuhin na lang niya ang mga bisita. Bago ako tumalikod, tiningnan ko si Bianca sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin siya nang malapit kay Carlos. May bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata na hindi niya maitago. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Dahil simula sa sandaling iyon, hindi ko na kailangang makipag-agawan kay Carlos sa kahit na sinong babae. Ang lalaking ito, hindi ko na kailangan. Paglabas ko ng hotel, sinalubong ako ng hangin mula sa Manila Bay. Tumayo ako sa ibaba ng hagdan at tumawag ng sasakyan pauwi sa bahay na tinawag kong tahanan sa loob ng 6 na taon. Habang nasa biyahe, umilaw ang telepono ko. Nagmensahe si Carlos na mag-text ako pag-uwi at huwag daw mag-isip ng kung ano-ano. Tiningnan ko ng matagal ang huling mga salita, huwag mag-isip ng kung ano-ano. Kung hindi ko naiintindihan ang wikang Bisaya ngayong gabi, baka naniwala talaga akong nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Pinatay ko ang screen ng telepono at pumasok sa isip ko ang opisina sa bahay, ang safe sa loob ng cabinet na kahoy, at ang mga dokumentong iningatan ko ng maraming taon, mga kontrata ng pamumuhunan, resibo ng padala sa bangko, mga mensahe sa mga kasosyo sa Cebu, mga katitikan ng pulong noong nagsisimula pa lang, mga draft ng panukala na puno ng sulat kamay ko, at isang kasunduan na malamang ay nakalimutan na rin ni Carlos. Huminto ang sasakyan sa tapat ng aming gate bandang 10:00 ng gabi. Bumaba ako at tiningnan ang nagliliwanag na mansyon. Iyon na ang huling beses na uuwi ako sa lugar na iyon bilang asawa ni Carlos Miguel Mendoza. Binuksan ko ang pinto, dumiretso sa opisina sa bahay, at binuksan ang ilaw. Pagkatapos ay hinila ko ang safe palabas. Nakita ko ang bawat folder ng dokumento na nakatabi roon. Ipinatong ko ang telepono sa mesa at hinanap ang numero ng isang taong higit 2 taon ko nang hindi kinakausap, si Attorney Patricia Villanueva. Huminto ang daliri ko sa pindutan para tumawag ng ilang segundo, bago ko ito pinindot. Nang sagutin niya ang kabilang linya, nagsalita ako ng kalmado. Sinabing gusto ko nang makipaghiwalay at sa pagkakataong ito, babawiin ko ang lahat ng dapat ay sa akin. Natahimik ng ilang segundo si Attorney Patricia sa kabilang linya. Hindi niya ako tinanong kung sigurado ba ako, at hindi rin niya tinanong kung ano ang nangyari sa amin ni Carlos. Magkakilala na kami mula pa noong buhay pa ang tatay ko. Alam niyang kung tatawag ako sa ganitong oras, ang desisyong ito ay hindi dala ng simpleng galit. Tinanong ni Patricia kung nag-iisa ako sa bahay. Tiningnan ko ang tahimik na kwarto. Sumagot ako ng oo. Sinabi niyang ilak ko ang pinto. Lahat ng dokumentong may kinalaman sa ari-arian, pamumuhunan bago ikasal, perang ibinigay ko kay Carlos, mga sapi sa kumpanya, utang, at malalaking transaksyon noong mag-asawa na kami ay kailangan kong picturan o iskan ngayong gabi rin. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Ibinilin niya na tungkol sa proyekto sa Cebu. Huwag akong gagawa ng kahit anong pangako gamit ang personal kong pangalan, lalo na sa mga koneksyon na kailangan ni Carlos. Naintindihan ko agad na tinutukoy niya si Ginoong Vicente. Hinila ko ang upuan at naupo sa harap ng malaking kahoy na mesa. Tinanong ko si Patricia kung paano kapag ginamit niya ang pinagsamang pondo namin para bumili ng ari-arian para sa ibang tao. Natahimik sandali ang kabilang linya. Tinanong kung may ebidensya ako. Naalala ko ang pulsera sa pulso ni Bianca at ang transaksyong higit 500,000 piso. Sabi ni Carlos noon ay regalo sa kasosyo. Ngunit ngayong gabi ay nakita ko iyon sa kamay ng sekretarya niya. Nagsalita ng mabagal si Patricia. Sinabing itabi ko ang mga talaan sa bangko at huwag ko na siyang kumprontahin patungkol doon. Kailangan daw namin ng katotohanan, hindi ng pagkakataong makapaghanda siya ng palusot. Ang pangungusap na iyon ang tuluyang nagpagising sa isip ko. Binuksan ko ang unang drawer
Sa loob nito ay mga folder na nanilaw na sa paglipas ng panahon. Nakagawian ko na kasing itago ang lahat ng mahahalagang papel. Noon, pinagtatawanan ako ni Carlos dahil masyado raw akong maingat. Madalas niyang sabihin na mag-asawa naman kami, pero parang nagmamanage ako ng isang proyekto. Tumatawa lang din ako noon. Ngayon ko lang naintindihan na ang mismong pag-iingat na ito ang magliligtas sa akin. Ang unang folder ay tungkol sa 2.5 milyong pisong inilipat ko kay Carlos noong ikalawang taon ng relasyon namin. Noong panahong iyon, maliit na negosyo pa lang ang Verditech, nade-delay ang bayad ng mga kliyente, at hindi pa nare-release ang loan nila sa bangko. Magdamag na nakaupo si Carlos sa kondo ko noon, namumula ang mga mata. Sinabi niyang baka hindi na niya kayanin. Ibinenta ko ang isang pamumuhunan ko at inilipat ang pera sa kanya kinaumagahan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Sinabing kung magkakaroon man siya ng lahat balang araw, ang kalahati ay para sa akin. Naniwala ako na isa itong pangako mula sa isang lalaking marunong tumanaw ng utang na loob. Ngayong binabalikan ko, isa na lang itong pangungusap na walang bigat. Ang ikalawang folder ay nagpatigil sa akin ng mas matagal. Mga dokumento ito tungkol sa unang pagpasok ng Verditech sa merkado ng Cebu. Sa bawat pahina ay nakatatak pa ang sulat kamay ko, mga planong pinansyal, schedule ng pagpapadala, panganib sa pananalapi, at mga teknikal na pamantayan. In-edit ko ang 3 bersyon nito para kay Carlos sa loob ng 2 magkasunod na gabi. May isang pahina pa kung saan may sinulat siya sa gilid ng papel, sinasabing kung wala ako, baka sumuko na siya. Tiningnan ko ng matagal ang sulat kamay na iyon bago ako napatawa. Hindi ko alam kung bakit biglang nag-init ang mga mata ko. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil bigla akong naawa sa babaeng iyon 6 na taon na ang nakalipas. Ibinigay niya ang buo niyang kakayahan sa kamay ng isang lalaki, at kusang loob na umatras sa likuran dahil inakala niyang ang tagumpay nito ay tagumpay nilang dalawa. Ipinagpatuloy ko ang pagbubukas ng mga folder. Lumabas ang mga mensahe ni Ginoong Vicente. Dating kasosyo sa negosyo siya ng tatay ko sa Cebu. Kahit noong pumanaw na si Papa, napanatili namin ang komunikasyon. Ako mismo ang nagpakilala kay Carlos sa kanya. Sa isang mensahe maraming taon na ang nakalipas. Isinulat ni Vicente na ambisyoso si Carlos at magaling mangumbinsi, ngunit kailangan ko pa ring bantayan ang pagpapatupad ng proyekto kung gusto nilang lumayo ang marating nito. Hindi ko kailanman ipinakita kay Carlos ang bahaging iyon. Natakot akong baka masaktan ang dangal niya. Kung iisipin ko ngayon, masyado kong pinrotektahan ang kaakuhan niya, hanggang sa puntong hindi ko sinasadyang bigyan siya ng dahilan na maniwala na ang lahat ng tagumpay niya ay dahil lang sa sarili niyang galing. Pasado 2:00 na ng madaling araw, puno na ng papeles ang mesa ko. Nahanap ko pa ang mga resibo ng mga binayaran ko para sa pag-aasikaso ng mga bisita niya, sa pag-aalaga sa mga magulang niya, mga regalo para sa mga kasosyo, at mga pagkakataong kailangan ng kumpanya ng agarang pondo, pero hindi pwedeng i-record agad sa libro. Mukhang maliliit na halaga lang ang mga ito kapag nag-iisa, ngunit nang pagsama-samahin sa loob ng 6 na taon, umabot ito sa halagang nakakagulat maging sa akin. Tumawag ulit si Patricia, gamit ang tawag na may video. Iniharap ko ang kamera ng telepono sa mga dokumento. Natahimik siya ng matagal bago nagsalita. Tinanong niya kung alam ko ba kung ano ang hawak ko. Sumagot ako, ebidensya. Hindi lang iyon. Pinapatunayan nito ang tunay kong papel sa pagtatayo at pagpapalaki ng Verditech. Kung may bisa pa ang ilang kasunduan, hindi magiging simpleng hatian lang ng bahay o sasakyan ang mangyayari. Bumilis ang tibok ng puso ko. Binuksan ko ang maliit na drawer sa pinakailalim. Sa loob nito ay may isang kayumangging sobre na hindi ko ginagalaw sa loob ng maraming taon. Nang ilabas ko ang papel, natigilan ang kamay ko. Isa itong kasunduan sa pamumuhunan na pinirmahan 3 buwan bago ang kasal namin. Ang pangalan ng tatanggap ng pondo ay si Carlos Miguel Mendoza at ang pangalan ng namumuhunan ay ako. Sa huling bahagi ng dokumento, may isang clause na nagpapatunay sa mga karagdagang karapatan kung ang inisyal na pondo ay papalitan ng sapi sa susunod na yugto ng paglikom ng pondo. Agad kong ipinadala ang litrato nito kay Patricia. Wala pang 1 minuto, tumawag siya ulit at nagbago na ang tono ng boses niya. Tinanong niya kung nasa akin pa ang orihinal na kopya. Tiningnan ko ang papel sa kamay ko, hawak ko pa itong mabuti, at kung ang mga sumunod na papeles ay tutugma sa clause na ito, baka may isang napakahalagang bagay na nakalimutan si Carlos. Tinanong ko kung ano iyon. Sumagot si Patricia. Ang isang bahagi ng mga bagay na inaakala niyang pag-aari niya ay posibleng hindi naging kanya kailanman.
Hindi pa ako nakakapagsalita nang marinig ko ang pagbukas ng pinto sa pasilyo. Tiningnan ko ang orasan, 2:17 a.m., nakauwi na si Carlos. Pabilis ng pabilis ang mga yabag niya. Agad kong ibinalik ang kasunduan sa pamumuhunan sa sobre, nilock ang safe, at itinago ang mga kopya sa bag ko. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo roon si Carlos, tanggal na ang kurbata, at amoy alak pa. Tiningnan niya ako at ang mga nakakalat na papeles sa mesa, at agad naging mapanuri ang kanyang mga mata. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ko sa ganitong oras. Isinara ko ang computer. Sinabi kong wala. Humakbang siya palapit. Sinabing imposibleng wala kung hinalungkat ko lahat ng lumang dokumento. Tumingala ako at tiningnan ang lalaki sa harapan ko. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 6 na taon, hindi ko na siya nakikita bilang asawa ko. Nakikita ko na lang ang isang taong natatakot na baka masyado na akong maraming alam. Kumunot ang noo ni Carlos. Tinanong niya kung may tinatago ba ako sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at kalmadong sumagot na malalaman niya bukas. Tumayo pa siya ng ilang segundo sa pintuan. Ang mga mata ay nakatitig pa rin sa mga folder na hindi ko pa naiimpis. Pumasok siya at tinanong kung sinusuri ko ba ang aming pananalapi. Hindi ako sumagot agad. Ang amoy ng alak at banyagang pabango sa kanyang polo ay nagpaalala sa akin sa pulseras sa kamay ni Bianca, sa unit ng kondo sa Rockwell, at sa malamig niyang sinabi na may pakinabang pa ako. Hinila ni Carlos ang upuan sa harap ko at naupo. Sinabi niyang ang kakaiba ko raw ngayong gabi. Tiningnan ko siya at tinanong kung saan ako naging kakaiba. Bigla na lang daw akong umalis sa party, umuwi, at naghalungkat ng mga papeles. Kung may problema raw ay sabihin ko ng diretsahan. Muntik na akong matawa. Ang taong gumamit pa ng ibang wika sa pag-aakalang hindi naiintindihan ng asawa niya para pag-usapan ang paghihiwalay kasama ang ibang babae, ay ngayon humihingi ng diretsahang pag-uusap. Isinara ko ang folder sa harap ko. Sinabi kong pagod na ako, bukas na lang kami mag-usap. Tiningnan ako ni Carlos ng matagal bago tuluyang tumayo. Sinabi niyang maliligo na siya at wag na raw akong magpuyat. Nakahakbang na siya ng 2 beses nang biglang huminto. Pinaalala niya ang mahalagang pagpupulong para sa proyekto sa Cebu sa susunod na linggo at hindi pa raw nagkukumpirma si Vicente sa iskediul nito papuntang Maynila. Magmensahe raw ako bukas. Tiningnan ko ang likod niya. Kahit sa mga oras na ito, ang iniisip pa rin niya ay kung paano ko siya patuloy na matutulungan. Magaan akong sumagot ng bukas na lang nating isipin. Hindi napansin ni Carlos ang pagbabago sa boses ko. Lumabas siya ng kwarto. Nakaupo lang ako hanggang sa marinig kong sumara ang pinto ng banyo. Saka ko binuksan ulit ang computer at ipinadala lahat ng nascan na kopya kay Patricia. Bandang 4:00 ng madaling araw, ipinadala niya sa akin ang unang draft ng petisyon para sa annulment at kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian. Binasa ko ang bawat linya. Hindi ko alam kung bakit. Pero nang makita ko ang pangalan namin ni Carlos sa magkabilang panig ng isang legal na dokumento, naging mas kalmado ang puso ko kaysa sa inaasahan ko. Inakala ko noon na kapag nasira ang kasal ko, iiyak ako hanggang sa maubusan ng lakas. Ngunit may mga sakit pala na lampas na sa hangganan ng mga luha. Kapag nakita na ng isang tao ang buong katotohanan, ang natitira na lang ay ang paggawa ng desisyon. Iniprint ko ang dokumento, ipinatong sa hapagkainan, at bumalik sa sala para magpahinga. Bandang 8:00 ng umaga, ginising ako ng mga yabag ni Carlos pababa ng hagdan. Nakapagpalit na siya ng ibang suit, maayos na ang buhok, mukhang-mukha na siyang matagumpay na lalaking nakikita ko araw-araw. Tiningnan niya akong nakahiga sa sopa. Tinanong niya kung bakit doon ako natulog. Umupo ako at sinabing hindi ako makatulog. Pumasok siya sa kusina at binuksan ang ref. Sinabi niyang baka, sobrang napagod lang ako kagabi, at sinabihan na niya ako na hindi ako bagay sa mga ganoong klase ng pagtitipon. Pinagmasdan ko siyang kumuha ng tubig, at biglang nanlamig ang puso ko. Kung dati niya itong sinabi, maiinis lang ako. Ngayon, malinaw na sa akin ang ibang kahulugan nito. Sa paningin niya, hindi ako bagay sa mundo niya, hindi ko naiintindihan ang trabaho niya, at wala akong kakayahang tumayo sa lugar kung saan siya naroroon. Ngunit kapag kailangan niya ang koneksyon ko, ang pera ko, ang kaalaman ko sa wika, at ang karanasan ko, hindi niya kailanman nakita na hindi iyon nararapat. Naglakad si Carlos papunta sa hapagkainan. Akmang kukunin na niya ang susi ng kotse nang makita niya ang mga nakapatong na papel. Natigilan ang kamay niya. Nakatayo ako ilang hakbang mula sa likuran niya. Kinuha niya ang unang pahina. Nakita ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang mukha.
Una ay pagkalito, pagkatapos ay pagkunot ng noo, at sa huli ay galit. Lumingon siya ng mabilis at tinanong kung ano ito. Sumagot ako na nabasa naman na niya. Ibinagsak ni Carlos ang mga papel sa mesa. Tinanong niya kung anong kalokohan ito. Lumapit ako at hinila ang upuan para maupo. Sinabi kong gusto ko nang makipaghiwalay. Tinitigan niya ako at tinanong kung dahil lang ba hindi niya ako naihatid kagabi, hindi ako sumagot. Tumawa si Carlos, pero halatang pilit. Tinanong niya kung ilang taon na ba ako para magtampo ng ganoon. Party daw iyon ng kumpanya at hindi niya pwedeng iwan ang mga bisita para lang sundan ako. Ininom ko ang baso ng tubig ko. Sinabi kong hindi ako nagagalit dahil hindi niya ako naihatid. Tinanong niya kung dahil saan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Tinanong kung gusto talaga niyang malaman. Marahil ang pagiging kalmado ko ay nakapagpabago sa timpla ni Carlos. Umupo siya at tinanong kung may nagsabi ba sa akin ng kung ano. Nananatili akong tahimik. Agad na nagtanong si Carlos. Si Bianca ba? Sa dalawang salitang iyon, naging nakakatawa na ang lahat. Hindi ko kailanman binanggit ang pangalan niya, ngunit ang unang taong naisip niya ay si Bianca. Tinanong ko siya kung bakit naisip niya na si Bianca iyon. Nanigas ang mukha ni Carlos. Iniwas niya ang kanyang tingin. Nanghula lang daw siya dahil nagkita kami kagabi. Baka may sinabi itong nakapagbigay sa akin ng maling akala. Ibinaba ko ang baso ko. Maling akala tungkol saan. Natahimik si Carlos. Tiningnan ko siya ng ilang segundo bago ako biglang nagsalita sa wikang Bisaya. Sinabing kapag napirmahan na ang proyekto, bibilhan niya ito ng kondo. Natulala si Carlos. Tila nanigas ang lahat ng ekspresyon sa mukha niya. Ipinagpatuloy ko. Sa wikang Bisaya pa rin, sinabi kong hindi pa pwedeng maghiwalay ngayon. Kailangan pa niya si Ana. Agad na nawala ang kulay sa mukha niya. Bumalik ako sa pag-Tagalog at tinanong, kailangan ba niya ako para kay Ginoong Vicente? Biglang napatayo si Carlos. Tiningnan ko siya. Inakala niya bang hindi ko naiintindihan ang Bisaya? Ibinuka niya ang kanyang bibig pero walang lumabas na salita. Tinanong ko ulit kung gusto niyang ulitin ko pa ang huli niyang sinabi. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging napakabigat. Tiningnan ako ni Carlos na parang isang estranghero. Tinanong niya kung kailan pa ako natutong magbisaya. Napatawa ako. Mas masakit pala ang tanong na yon kaysa sa inakala ko. 6 na taon na kaming mag-asawa. At tatanungin niya ako kung kailan pa ako natutong magbisaya. Sinabi kong nag-masters ako at nagtrabaho ng halos 4 na taon sa Cebu. 6 na taon na kaming kasal, pero maging iyon ay hindi niya alam. Umatras siya ng isang hakbang. Sasabihin sana niyang akala niya, ngunit pinutol ko siya. Akala niya isa lang akong may bahay na walang alam sa trabaho, walang alam sa merkado, at walang alam sa ginagawa niya. Ngunit kapag kailangan niyang ipa-edit ang kontrata sa mga Cebuano, sa akin niya ibinibigay. Kapag kailangan niya si Vicente, humihingi siya ng tulong sa akin para maikonekta sila. Kapag kailangan niya ng pondo, tinatanggap niya ang pera ko. At kapag nagkwekwento siya sa ibang babae tungkol sa akin, tinatawag niya ang lahat ng ito na pakinabang. Naikuyom ni Carlos ang kanyang mga kamao. Sinabi niyang hindi sila ganoon ni Bianca. Agad akong nagtanong kung para saan ang kondo sa Rockwell. Natigilan siya. Para saan ang 500,000 pisong pulseras sa kamay nito? Hindi nakasagot si Carlos. Itinulak ko palapit sa kanya ang draft ng petisyon para sa annulment at ang kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian. Sinabi kong basahin niya dahil idudulog ko na ito sa korte at pirmahan na niya ang para sa ari-arian. Tiningnan niya ako. Medyo paus na ang boses. Hindi raw pwedeng basta-basta na lang namin pag-usapan ang paghihiwalay. Tumayo ako at sinabing tama siya. Dahil kailangan pa naming kalkulahin ang mga ari-arian. Nagbago ang tingin niya. Ipinagpatuloy ko na may mga bagay siyang inaakalang pag-aari niya na dapat din naming kwentahin mula sa simula. Mapanuring tumingin sa akin si Carlos. Tinanong niya kung ano ang ibig kong sabihin. Kinuha ko ang bag ng mga dokumento na nasa tabi ng upuan. Ang ibig kong sabihin, simula ngayon, ang abogado ko na ang makikipag-usap sa kanya. Bigla siyang humarang sa dadaanan ko. Paano naman daw si Vicente at ang pulong sa susunod na linggo? Tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon, ng umagang iyon, tunay akong ngumiti. Proyekto niya iyon, kaya solusyonan niya. Nakaharang pa rin si Carlos sa harap ko. Solusyonan niya mag-isa. Bumaba ang boses niya, na tila hindi makapaniwala na nasabi ko iyon. Tiningnan ko siya at sinabing tama. 6 na taon ko na siyang tinutulungan. Masyado na itong marami. Mula ngayon, siya na ang bahalang mag-ayos ng mga problema ng Verditech. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Carlos. Pwede raw akong magalit,
pwede akong humingi ng paliwanag. Pero ang proyekto sa Cebu ay walang kinalaman sa problema naming dalawa. Nakakatawa para sa akin ang sinabi niya. Walang kinalaman? Kagabi mismo ay sinabi niyang hindi pa siya makikipaghiwalay dahil kailangan pa niya ako para sa proyekto. Agad siyang natahimik. Humakbang ako para lampasan siya ngunit hinawakan ni Carlos ang pulso ko. Pinakinggan ko raw muna siya. Tiningnan ko ang kamay niya at sinabing bitawan ako. Marahil masyadong malamig ang tingin ko kaya unti-unti siyang bumitaw. Huminga siya ng malalim. Inamin niya na may mga sinabi siya kagabi na hindi dapat sinabi. Ngunit kailangan ko rin daw intindihin na ang trabaho niya ay nasa mahalagang yugto. Bilyon ang halaga ng kontrata. Kung magkaproblema, hindi lang siya ang maaapektuhan. Tinanong ko siya kung kailangan ko ba siyang tulungan para pagkatapos nilang pumirma ay panatag na siyang makipaghiwalay sa akin. Namutla si Carlos at sinabing hindi pa niya sinabing tuluyan na siyang makikipaghiwalay. Napatawa ako. Marahil sa isip niya, hanggat hindi pa napipirmahan ang papel, lahat ng pangako niya kay Bianca ay maituturing na biro lang. Hinila ko ang maliit na maletang inihanda ko na kagabi palabas ng opisina. Nang makita ito ni Carlos, biglang nagbago ang mukha niya. Tinanong niya kung saan ako pupunta, sa kondo na iniwan sa akin ng tatay ko. Aalis na ba talaga ako? Hindi ako sumagot. Mabilis siyang sumunod sa akin paakyat sa ikalawang palapag. Binuksan ko ang kabinet at kumuha ng mga damit na naiayos ko na kagabi. Nakatayo sa likuran ko si Carlos. Sinabihan niya akong huwag palakihin ang issue. Natigilan ako sa pag-aayos. Pangalawang beses na niyang sinabi iyan. Kumunot ang noo niya. Gusto lang daw niyang kumalma ako. Lumingon ako at sinabing, sobrang kalmado ko ngayon. Dahil kalmado ako kaya hindi ko tinanong kung saan sila nagpunta ni Bianca matapos akong umalis kagabi. Hindi ko rin binasag ang telepono niya. Hindi ko tinawagan ang mga magulang niya at hindi ako gumawa ng iskandalo sa kumpanya. Humingi lang ako ng annulment at inimbestigahan ang mga ari-arian namin, alin doon ang hindi kalmado. Hindi nakasagot si Carlos. Isinara ko ang maleta. Saktong nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Patricia. Sinabi niyang tapos na ang paunang abiso. Hinihiling na pansamantalang ipitin ang mga malalaking ari-arian at ipinagbabawal ang paglilipat ng mga pamumuhunan na may kasalukuyang kaso. Binasa ko iyon at ibinulsa ang telepono. Tiningnan ako ni Carlos ng may pagdududa. Tama raw ba na kinukuha ko pa talaga ang abogado para dito? Tiningnan ko siya. Inakala ba niyang tinawagan ko ang abogado para lang takutin siya? Natahimik siya ng ilang segundo bago nagtanong kung magkano ang gusto ko. Natigilan ako, marahil pagkakita sa mukha ko. Na-realize din niyang mali ang sinabi niya. Ngunit huli na. Tinanong ko siya, inisip niya bang ginagawa ko ang lahat ng ito para lang makakuha ng pera? Hinilot niya ang noo niya. Hindi raw ganoon ang ibig niyang sabihin. Gusto lang daw niyang malaman kung anong kondisyon ang gusto ko para maayos ito ng tahimik. Tahimik. Hinila ko ang maleta ko pababa ng hagdan. 6 na taon na akong tahimik. Bago ako makalabas ng pinto, lumingon ako sa bahay. Bawat kurtina, upuan, at bookshelf ay ako ang pumili. May panahon na sobrang busy ni Carlos na hindi man lang niya napansin na 3 buwan na simula nang palitan ko ang ilaw sa sala. Inakala ko noon na ang pag-aalaga sa tahanan ay isang paraan para mapanatili ang kaligayahan. Ngayon ko lang naintindihan, kung iisang tao lang ang nagpapanatili nito, hindi ito tahanan, isa lamang itong lugar kung saan uuwi ang isa para pagsilbihan. Sumunod sa akin si Carlos sa labas. Pinakiusapan niya akong tulungan man lang siya na tapusin itong project dahil darating si Vicente sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Huminto ako. Sa wakas ay nasabi rin niya ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Lumingon ako at tinanong kung anong mangyayari matapos ko siyang tulungan. Natigilan siya. Ipinagpatuloy ko. Makikipaghiwalay ba siya kay Bianca? Hindi na bibilhin ang kondo, hindi na magpapaanul, o gusto lang niyang itulak ko ang proyekto sa finish line para pagkatapos ay siya na naman ang magdedesisyon sa lahat. Mabilis na sumagot si Carlos na aayusin daw niya ang issue kay Bianca. Tiningnan ko siya ng matagal at sinabing hindi na kailangan. Nagulat siya. Sinabi kong hindi ko na hinihingi na pumili siya sa aming dalawa dahil ako na ang pumili para sa kanya. Hinila ko ang maleta palabas ng gate. Nang hapong iyon, bumalik ako sa kondo na iniwan ng tatay ko malapit sa Makati. Matagal nang walang nakatira sa bahay, kaya may manipis na alikabok na sa mesa. Binuksan ko lahat ng bintana. Pumasok ang liwanag sa loob ng kwarto. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon,
Nakaupo ako sa isang lugar na buong-buo na sa akin. Wala pang isang oras, umilaw ulit ang telepono. Pangalan ni Bianca ang lumabas sa screen. Tiningnan ko ito ng ilang segundo bago ko sinagot. Malambing ang boses niya. Sinabi niyang may konting hindi pagkakaunawaan lang daw kami at gusto niya akong makausap. Sumagot ako na hindi na kailangan. Mabilis siyang nagsalita na hindi raw totoo ang mga iniisip ko. Na-stress lang daw si Carlos sa trabaho. Wala pa raw talagang nangyayari sa kanila. Nanatili akong tahimik. Ipinagpatuloy ni Bianca, wag ko raw sana idamay ang proyekto. Dahil lang sa ilang mga sinabi, napakahalaga daw nito kay Carlos. Saka ko lang naintindihan kung bakit siya tumawag. Hindi para humingi ng tawad, at hindi rin dahil natatakot siyang makasira ng pamilya. Tumawag siya dahil nagsimula ng mag-alala si Carlos sa proyekto. Tinanong ko si Bianca kung gaano katagal siyang nag-aral sa Cebu. Natigilan siya at nagtanong kung bakit. Lumipat ako sa wikang Bisaya, mabagal kong inulit ang eksaktong sinabi niya sa party. Hindi ba't sinabi niya na napakadali kong lokohin? Agad na tahimik ang kabilang linya. Nagpatuloy ako sa Tagalog at tinanong kung may gusto pa siyang ipaliwanag. Narinig ko ang pagbilis ng paghinga ni Bianca. Totoo daw bang naiintindihan ko ang Bisaya? Ngumiti ako. Nakakalungkot mang isipin. Ngunit naiintindihan ko ang bawat salita. Agad nagbago ang boses niya. Nagmamakaawa siyang pakinggan ko ang paliwanag niya. Pinutol ko siya. Sinabi kong hindi na kailangan. Kung gusto niya man ng kondo sa Rockwell o gusto niyang hiwalayan ako ni Carlos, problema na nilang dalawa iyon. Ngunit simula ngayon, huwag na siyang tatawag para hilinging patuloy kong tulungan si Carlos na kumita ng pera para sa kinabukasan nilang dalawa. Natahimik si Bianca. Pababa na sana ako ng tawag nang bigla siyang magtanong kung totoo bang puputulin ko na ang ugnayan namin kay Ginoong Vicente. Natigilan ako. Isang simpleng tanong pero malinaw na sinabi sa akin ang isang bagay. Mas marami palang naikwento si Carlos sa kanya kaysa sa inaakala ko. Kalmado akong sumagot na hindi ako puputol ng kahit ano. Titigil lang ako sa pagpapagamit ng mga koneksyon ko ng libre. Ibinaba ko ang telepono. Makalipas ang 10 minuto, binuksan ko ang laptop ko at sumulat ng email gamit ang wikang Bisaya diretso kay Vicente. Ilang linya lang ang nilalaman nito. Ipinapaalam ko na nagbago na ang personal kong sitwasyon at mula ngayon, ang lahat ng pagsusuri sa Verdetech ay dapat nakabase ng buo sa kakayahan, dokumento at kalinawan ng kumpanya mismo, hindi na nakasalalay sa personal kong reputasyon o relasyon. Makalipas ang 30 minuto, sumagot si Vicente. Binasa ko ang unang linya at natulala ako. Isinulat niya na naiintindihan niya at uumpisahan daw nilang muli ang pagsusuri mula sa simula. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Simula ngayon, kailangan ng patunayan ni Carlos ang mga ipinagmamalaki niya sa lahat nitong mga nakaraang taon na ang tagumpay niya ay bunga ng sarili niyang kakayahan. Kinaumagahan, nagising ako sa sunod-sunod na pag-vibrate ng telepono ko sa mesa. 7 missed calls mula kay Carlos at ang huling mensahe ay isang tanong lang. Ano raw ang sinabi ko kay Vicente? Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at ibinaba ang telepono. Wala pang 5 minuto, tumawag si Patricia. Napaka-alerto ng boses niya. Kakatanggap lang daw ng Verdetech ng request para sa karagdagang dokumento para sa pagsusuri mula sa grupo sa Cebu. Tinanong niya kung kinontak ba ako ni Carlos. Oo. Sinabi niyang huwag daw akong makipagtalo sa kanya tungkol sa proyekto. Hayaan ko na lang daw sa kanya ang paghawak sa annulment at paghahati ng ari-arian. Lumabas ako sa balkonahe. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa mga bubong sa ibaba. Sinabi kong wala akong balak sirain ang proyekto niya. Agad namang sumagot si Patricia na alam niyang inalis ko lang ang pangalan ko sa responsibilidad na hindi naman talaga sa akin. Natahimik ako sa sinabi niya. Tama, wala akong sinisira. Tumigil lang ako sa pag-alalay. Bandang 9:00, tumawag ulit si Carlos at sa pagkakataong ito, sinagot ko na. Hindi na siya nag-hello. Sinabi niya agad na humingi si Vicente ng muling pagsusuri ng lahat ng dokumento sa nakalipas na 3 taon. Alam ko raw ba kung gaano ito kaseryoso? Sumagot ako ng oo. Tumaas ang boses niya. Alam ko naman pala pero ginawa ko pa rin. Tiningnan ko ang daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Sinabi kong hindi ko naman hiningi na itigil nila ang proyekto. Sinabi ko lang na huwag na nilang gamitin ang personal kong reputasyon para garantiya sa Verdetech. Nagngit-ngit ang ngipin ni Carlos at nagtanong kung ano ang pinagkaiba. Malaki ang pinagkaiba. Kung talagang may kakayahan ang Verdetech tulad ng palagi niyang sinasabi, bakit siya matatakot sa muling pagsusuri?
Natahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niyang naghihiganti raw ako. Bahagyang tumawa ako. Hindi, ibinabalik ko lang sa kanya ang trabaho niya. Huminga ng malalim si Carlos at sinabihang, wag na akong mag-isip bata. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 1.5 bilyong piso. Kung may delay, malaki ang malulugi sa kumpanya. Tinanong ko siya kung sa 6 na taong pagpapa-edit niya sa akin ng dokumento, pagkuha ng koneksyon sa kasosyo, at pag-ayos ng mga problema sa Cebu. Naisip niya ba na trabaho iyon? Hindi siya sumagot. Ipinagpatuloy ko. Inakala lang niyang nagmagandang loob akong tumulong. Ngayong hindi na ako tutulong. Sasabihin niyang pwedeng mawalan ng bilyon-bilyon ang kumpanya. Tinanong ko si Carlos kung hindi niya nakikita ang kontradiksyon sa sinasabi niya. Bumaba ang boses niya. Humihingi daw siya ng tawad sa nangyari noong gabing iyon, pero huwag ko raw ihalo ang emosyon sa trabaho. Tuluyang nanlamig ang puso ko. Ang taong nagpasok ng kabit sa proyekto, bumili ng regalo gamit ang pinagsamang account sa bangko at ginamit ang sariling asawa para manginabang, ay siya pang nagtuturo sa akin na ihiwalay ang emosyon sa trabaho. Sumagot ako na mas lalo pa niyang kailangang patunayan na kaya ng Verdetech na tumakbo kahit wala ang asawa niya. Ibinaba ko ang tawag. 3 araw ang lumipas, nagsimula nang mangyari ang inaasahan ko. May kakilala si Patricia sa departamentong legal ng isa sa mga kasosyong kumpanya. Dahil doon, nalaman kong humingi ang kampo mula sa Cebu ng karagdagang 6 na set ng dokumento mula sa Verdetech, kabilang ang pinagmulan ng teknolohiya, plano sa garantiya, responsibilidad sa pagpapadala, at mga eksklusibong clause. Dati-rati, ang mga pinakamahirap na bahagi ay ipinapadala sa akin para suriin. Ngayon, walang nagpapadala sa akin. Si Bianca ang in-charge dito. Kinahapunan sa ika-4 na araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang dating katrabaho ni Carlos. Sinabi niyang may malaking problema sa kumpanya. Maliraw ang mga naipadalang dokumento sa Cebu. Hindi na ako nagtanong, pero kinagabihan, tumawag sa akin si Patricia. Mukhang may maling na-translate ang sekretarya ni Carlos sa isang napakahalagang clause. Paanong mali? Gusto raw ng Verdetech na magkaroon ng pangunahing karapatan sa pamamahagi sa ilalim ng ilang kondisyon, ngunit ang naipadalang, Bisayang bersyon ay halos katumbas na ng pangmatagalang pangako ng eksklusibong pamamahagi. Napapikit ako. Hindi maliit na pagkakamali iyon. Sa mga pambansang negosasyon, isang salita lang ang pwedeng makapagpabago sa bilyon-bilyong halaga ng obligasyon. Dati, kapag nakakaharap siya ng ganitong klaseng clause, ibinabato sa akin ni Carlos ang dokumento at pinapabasa kung may mali. Sinuri ko ang bawat pangungusap ng walang bayad, walang posisyon, at hindi kasama ang pangalan ko sa mga ulat. Inakala kong tinutulungan ko lang ang asawa ko. Ngayon na wala na ako. Unti-unti nang lumalabas ang mga butas na hindi niya kailanman nakita. Kinaumagahan, pumunta mismo si Carlos sa kondo ko. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, nakita ko na siyang nakatayo sa pasilyo. Ilang araw lang kaming hindi nagkita, ngunit halata ang pagbagsak ng katawan niya, mapula ang mga mata, gusot ang kwelyo, at wala na ang maayos niyang itsura tulad noong party. Hindi ko siya pinapasok. Tinanong ko kung ano kailangan niya. Nag-abot sa akin si Carlos ng isang folder. Pinapatulong niya akong basahin ito. Tiningnan ko ito pero hindi ko kinuha. Sinabi niya na i-check ko lang daw ang parteng nakasulat sa Bisaya at hindi iyon aabutin ng matagal. Tinanong ko kung nasaan si Bianca. Nanigas ang mukha niya at sinabing inaayos pa nito ang ibang bahagi. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Nag-aral siya sa Cebu ng 2 taon, hindi ba? Kumunot ang noo ni Carlos at sinabing hindi ito ang oras para mangutya. Sinabi kong hindi ako nangungutya. Nagtataka lang ako. Ang taong pinagkatiwalaan niyang may kakayahang hawakan ng proyekto para sa Visayas at Mindanao, bakit kailangan pang magdala ng huling dokumento sa isang may bahay para humingi ng tulong? Agad nagbago ang ekspresyon niya at mahinang sinabing alam niyang nakasakit ang mga sinabi niya. Umiling ako, sinabing hindi niya pa rin naiintindihan. Tiningnan ko ang dokumento sa kamay niya. Sinabing pumunta siya dito hindi dahil na-miss niya ako o dahil gusto niyang humingi ng tawad. Natahimik si Carlos. Sinabi kong pumunta siya dahil sa unang pagkakataon. Na-realize niyang hindi kayang palitan ni Bianca ang mga ginagawa ko noon. Hinawakan ng mahigpit ni Carlos ang folder. Hindi raw ganun. Tinanong ko siyang ibaba ang dokumento at sabihin kung may iba pa ba siyang ipinunta. Hindi siya makapagsalita. Naghintay ako ng ilang segundo at ang pananahimik niya ang sumagot sa lahat. Isinara ko ang pinto. Bago pa tuluyang sumara,
pinigilan ito ni Carlos. Sinabi niyang, kung babagsak ang proyektong ito, mawawala ang posisyon niya sa lupon ng mga direktor. Tiningnan ko siya at pinaalala na noong araw na nagtagumpay siya, hindi niya ako kinailangan sa tabi niya para tumanggap ng parangal. Kaya ngayong araw ng pagbagsak niya, huwag niya rin akong hilahin para akuin ang responsibilidad. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Carlos. Isinara ko ang pinto. Makalipas ang 1 linggo, may panibagong balitang umabot sa akin. Nagdesisyon ang lupon ng mga direktor ng Verditech na kumuha ng karagdagang katuwang na tagapamahala ng proyekto para suriin ang mga dokumento kasama ni Carlos. Iyon ang unang pagkakataon na nahati ang kapangyarihan niya mula nang maging vice-presidente. Ngunit ang tunay na nakakatakot para sa kanya ay paparating pa lang. Pinapunta ako ni Patricia sa opisina niya noong Biyernes ng hapon. May 3 bagong folder sa mesa niya. Inusog niya ang una palapit sa akin. Kakasuri lang daw nila sa daloy ng pera noong panahon ng aming kasal, at ang pulseras ni Bianca ay bahagi lamang ng buong problema. Binuksan ko ang unang pahina. Isang sasakyang nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso ang nakapangalan sa kamag-anak ni Bianca. May bayad na mahigit 1.5 milyong piso sa isang kumpanya sa pagpapayo na hindi ko kailanman narinig. At may 3 iba pang transaksyon na nagmula sa pinagsamang account naming mag-asawa. Tumingala ako. Seryosong nakatingin sa akin si Patricia. Sinabi niyang mas malaki ang isyung ito kaysa sa simpleng pangangaliwalang. Tiningnan ko ang 3 folder. Nakaramdam ako ng panlalamig sa aking likuran. Ipinakita sa akin ni Patricia ang minarkahang mga talaan sa bangko. Ang 1.5 milyong piso na inilipat sa Nova Konsultasyon ay idineklarang bayad sa pagsusuri ng merkado. Nasuri na niya ang kumpanya. Wala pa itong 2 taon mula nang itayo. Maliit ang kapital. At ang legal na kinatawan ay ang tiyuhin ni Bianca. Hinigpitan ko ang hawak sa papel. Ginamit ba ni Carlos ang pera ng Verditech? Hindi pa sigurado dahil umikot muna ang pera sa 2 account bago mapunta sa Nova. Pero isang bahagi nito ang nanggaling sa pinagsamang account namin sa ari-arian. Hindi ako nagsalita. Kung pulseras lang, maiisip kong regalo niya lang sa ibang babae. Kung sasakyan, pwede ko pang isipin na isa itong katangahan ng isang lalaking masyadong nabulag sa pag-ibig. Ngunit ang pagtatago ng 1.5 milyon sa ilalim ng isang kontrata ng pagpapayo ay nagpapabago sa buong istorya. Tinanong ko siya kung alam na ni Carlos na iniimbestigahan namin siya. Umiling si Patricia, hindi pa raw, at gusto niyang manatili muna akong tahimik. Lumipat ako sa 2 folder. Ito ay mga papeles tungkol sa sasakyang nagkakahalaga ng higit 3 milyong piso. Nakapangalan kay Eduardo Cruz, tiyuhin ni Bianca. Ngunit ang paunang bayad na 1 milyong piso ay inilipat mula sa account na ginagamit ni Carlos, pambayad ng tubo, sa pinagsamang pamumuhunan namin. Tandang-tanda ko pa ang account na iyon. 3 taon na ang nakalipas, sinabi ni Carlos na gusto niyang paghiwalayin ang pamamahala sa ilang accounts. Sinabi niyang siya na ang bahala sa pera ng pamilya, para hindi ko na kailangang ma-stress kakatitig sa mga numero. Naniwala ako sa kanya. Hindi dahil hindi ako marunong mag-manage ng pera, kundi dahil inisip kong ang pagbibigay ng kapangyarihan sa asawa ay isang paraan ng pagtitiwala. Ngayon, ang mismong mga perang ito ang nagpapakita sa akin kung saan napunta ang tiwala ko. Kumuha pa si Patricia ng isa pang manipis na folder. Gusto niya raw malaman ko na agad ito. Binuksan ko, at sa ibabaw nito ay may kopya ng rehistro ng pagbabago ng mga may sapi sa isang kumpanya ng pamumuhunan na tinatawag na Philvest Capital. Agad kong nalaman na iyon ang kumpanyang itinayo ng tatay ko, higit 10 taon na ang nakalipas. Nang pumanaw siya, nasa akin pa rin ang mga sapi ko ngunit ipinaubaya ko na ang pagpapatakbo sa isang pangkat na propesyonal. Halos hindi na ako nakikialam. Tumingala ako at nagtanong kung may problema ba sa Philvest Capital. Hinila niya ang papel palapit sa kanya. Noong nag-uumpisa pa lang ang Verditech, nakatanggap sila ng pondo mula sa isang pondo ng pamumuhunan na may hindi direktang ambag na kapital galing sa Philvest Capital. Natulala ako at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Yumuko siya palapit sa akin, ibig sabihin daw, isang bahagi ng perang bumuhay sa Verditech noong umpisa ay nanggaling sa yaman na naiwan ng tatay ko. Narinig ko ang bilis ng tibok ng sarili kong puso. Matagal bago ko muling naitanong kung alam ba ni Carlos iyon. Mahirap masabi dahil dumaan daw ito sa maraming patong ng pondo sa pamumuhunan. Kaya posibleng hindi niya alam ang pinanggalingan noon. Pero kailangan kong suriing mabuti ang lahat ng karapatang may kinalaman doon. Tiningnan ko ang mga dokumento
at naalala ang isang gabi 5 taon na ang nakalipas. Kakatanggap lang noon ni Carlos ng parangal bilang natatanging batang negosyante sa syudad. Nang gabing iyon, nakatayo siya sa entablado at nagsalita tungkol sa kanyang pag-uumpisa mula sa wala. Nakaupo ako sa hanay ng mga bisita at pumapalakpak hanggang sa mamula ang mga kamay ko. Pag-uwi namin, niyakap niya ako at sinabing proud siya na hindi siya umasa sa pamilya ni Numan. Tumawa lang ako noon. Wala akong ideya na maging ang kwento ng kanyang pagsisimula mula sa wala ay hindi pala lubos na totoo. Isinara ko ang folder. Tinanong ako ni Patricia kung ayos lang ako. Sumagot ako ng oo. Sa totoo lang, hindi na ako nasasaktan katulad noong gabi ng party. Bawat ebidensyang lumalabas ngayon ay parang pinturang natutuklap mula sa pader. Sa ilalim nito, hindi lang simpleng pangangaliwa ang nangyari, kundi isang buong kasal na itinayo mula sa palaking-palaking kasinungalingan. Ako ang nagbigay, siya ang tumanggap. Ako ay nanahimik, inisip niyang nararapat lang ito. Ako ay umatras, inisip niyang mas nakakataas siya sa akin. Sakto namang nag-vibrate ang telepono ni Patricia. Binasa niya ang mensahe bago tumingala. Nag-request daw si Carlos ng formal na pamamagitan. Tinanong ko kung kailan, Lunes ng umaga. Tumango ako. Tiningnan ako ni Patricia. Nagmensahe din daw si Carlos na gusto niyang ayusin ito bilang issue lang ng pamilya at hindi makaapekto sa reputasyon ng magkabilang panig. Napatawa ako. Reputasyon? Hanggang ngayon, mas mahalaga pa rin sa kanya ang tingin ng ibang tao kaysa sa nangyari sa amin. Lunes ng umaga, dumating ako sa opisina ni Patricia 10 minuto bago ang oras. Nakaupo na si Carlos sa silid pulungan kasama ang isang lalaking abogado na nasa 40 anyos pataas. Nang makita akong pumasok, tumayo si Carlos. Sa loob lang ng 1 linggo, halatang nangayayat siya. Tiningnan niya ako ng matagal bago nagtanong, kailangan ba talaga naming magharap ng ganito? Hinila ko ang upuan at sinabing kung gusto niyang makipag-usap, mag-umpisa na siya. Binuksan ng abogado niya ang hawak na folder. Mas gusto daw nilang unahin ang pamamagitan. Pumayag si Carlos na sa akin mapunta ang kasalukuyang kondo, isang halaga ng pera, at isang bahagi ng aming pinagsamang ari-arian, kapalit ng hindi na namin pag-ungkat sa negosyo ng Verdetech. Tumingala ako, naintindihan ko agad ang huling sinabi nito. Hindi pumunta dito si Carlos para ayusin ang kasal namin, pumunta siya para hindi ko napakialaman ang kumpanya niya. Kalmadong nagtanong si Patricia, bakit kailangang isuko ang pag-iimbestiga kapalit ng hatian sa ari-arian? Natigilan ng abogado sa kabilang panig. Sumingit si Carlos na may mga komplikadong dokumento sa kumpanya at hindi ko na kailangang palawakin pa ang issue. Tiningnan ko siya at sinabing, ang sinusuri ko lang naman ay ang mga may kinalaman sa mga ari-arian ko. Ibinaba niya ang boses niya at sinabing kaya niya raw akong bayaran. Nanlumo ako nang marinig ko iyon. Magkano? Tiningnan ako ni Carlos at sinabing 4 na milyong piso. Hindi ako nagsalita. Ipinagpatuloy niya. Bukod daw sa makukuha kong ari-arian, magdadagdag siya ng 4 milyon para tapusin na ang lahat doon. Dahan-dahan kong kinuha sa bag ang kasunduan sa pamumuhunan na nilagdaan noon at ipinatong sa mesa. Agad nagbago ang mukha ni Carlos pagkita sa unang pahina. Tinanong ko kung ang 4 na milyon ba ay pambili niya sa pananahimik ko. Nakatitig lang siya sa dokumento at nagtanong kung saan ko ito nakuha. Tumawa ako at sinabing sa safe sa bahay namin. Hindi nakapagsalita si Carlos. Itinulak ko ang dokumento palapit sa kanya at tinanong kung natatandaan niya ang pirma. Naikuyom niya ang kanyang labi. Sinabi kong, Carlos, hindi pa natin pinag-uusapan ang pulseras, ang sasakyan, o ang 1.5 milyong pisong inilipat sa kumpanya ng pamilya ni Bianca. At hindi pa rin tayo tapos. Kuwentahin ang inisyal na pondo na ibinigay ko sa kanya noon. Biglang namutla ang mukha niya. Lumingon sa kanya ang abogado niya. Agad kong naisip na baka may isa sa mga binanggit ko na hindi alam ng kanyang abogado. Tiningnan ako ni Carlos. Paos na ang boses niya. Tinanong niya kung hanggang saan na ang nalaman ko. Sumandal ako sa upuan. Sakto lang para malaman na hindi mabibili ng 4 na milyon ang pananahimik ko. Naging tahimik ang buong silid pulungan. Dahan-dahang naglabas ng isa pang folder si Patricia. Sabi niya na nag-uumpisa pa lang kami. Itinulak ito ni Patricia sa gitna ng mesa. Hindi na ako matingnan ni Carlos. Nakatitig siya sa mga pahina na tila alam niyang may ayaw siyang makita sa loob nito. Sinabi ni Patricia na narito ang mga transaksyong may kinalaman sa mga ari-ariang mag-asawa na kailangan naming hingan ng paliwanag mula kay Carlos. Agad itong kinuha ng abogado niya, ngunit ilang pahina pa lang ang nababasa
Nagbago na rin ang reaksyon nito. Lumingon ito kay Carlos at sinabing hindi ito ibinigay sa kanya. Hinigpitan ni Carlos ang hawak sa kanyang kamay. Ilan daw doon ay mga personal expenses lang. Tinanong ni Patricia, personal expense ba ang 1.5 milyong piso na inilipat sa kumpanya na nakapangalan sa tiyuhin ng kanyang sekretarya? Mabilis na sumagot si Carlos na totoo raw na kontrata sa pagpapayo iyon. Tiningnan ko siya tungkol saan ang pagpapayo. Lumingon siya sa akin at sinabing hindi ko raw maiintindihan ang operasyon ng kumpanya. Natawa na naman ako sa palusot niya. Sa loob ng 6 na taon, kapag hindi niya gusto ang mga tanong ko, laging iyan ang sinasabi niya. Kumunot ang noo ni Carlos at sinabing hindi niya intensyong maliitin ako. Ipinatong ko ang kamay ko sa kasunduan sa pamumuhunan. Hindi minamaliit, ginamit niya ang mga koneksyon ko, ang pera ko, ang mga ipina-edit niya sa akin. Ngunit tuwing kailangan kong humingi ng paliwanag, sasabihin niyang hindi ko naiintindihan ang negosyo. Tinanong ko kung hindi ba masyadong maginhawa para sa kanya ito. Sumingit ang abogado niya para mamagitan. Sinabing pareho kaming nadadala ng emosyon kaya mas maganda sigurong mag-focus sa mga ari-arian. Tumango ako at pumayag. Kinuha ni Patricia ang kopya ng transaksyon sa sasakyan na nagkakahalaga ng 3 milyong piso na kapangalan kay Eduardo Cruz na kamag-anak ni Bianca. Halos 1 milyon ang paunang bayad galing sa aming pinagsamang account sa bangko. Agad na depensa ni Carlos, hindi raw kay Bianca ang sasakyang iyon. Tinanong ko kung kanino, natahimik siya. Ipinagpatuloy ko. Kung hindi sa kanya, ipaliwanag niya kung bakit siya nagbayad ng 1 milyon para pambili ng sasakyan ng tiyuhin nito. Lumingon si Carlos sa kabilang direksyon. Matagal bago siya nakasagot na ipinautang niya ito. Tinanong ko kung nasaan ang loan agreement. Hindi siya makasagot. Kalmadong nagsulat si Patricia sa kanyang notebook. Kung walang agreement, ipagpapatuloy namin ang pag-verify. Biglang hinampas ni Carlos ang mesa at sumigaw ng tama na. Naging tahimik ang buong kwarto. Tiningnan niya ako ng may namumulang mga mata. Tinanong niya kung gusto ko talagang gawing ulat sa pagsusuri ang 6 na taong pagsasama namin. Naupo lang ako. Hindi ko binago ang sitwasyon para maging ganito. Siya ang naunang magkalkula sa aming relasyon. Natigilan siya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Kinalkula niya kung hanggang kailan ako may pakinabang. Kinalkula niya kung kailan pipirmahan ang proyekto para makipaghiwalay. Kinalkula niya ang kondo para kay Bianca. Kinalkula niya ang bawat piso na inilihim niya sa akin. Ngayon, iche-check ko lang ang mga naging kalkulasyon niya. Wala nang masabi si Carlos. Natapos ang negosasyon pagkalipas ng halos 2 oras na walang narating na kasunduan. Bago umalis, humingi ng kopya ang abogado ni Carlos ng mga dokumento para masuri nilang muli. Tumayo si Carlos ngunit hindi agad umalis. Hinintay niyang makalabas si Patricia at ang kanyang abogado bago niya ako tiningnan. Sinabi niyang gusto niya akong makausap ng sarilinan. Hindi ako tumayo at sinabi kong magsalita na siya. Hinila niya muli ang upuan. Wala na ang galit sa boses niya. Inamin niya ang kasalanan niya kay Bianca. Nanahimik ako. Ipinagpatuloy niya na nagustuhan niya ang pakiramdam na hinahangaan siya nito. Sa opisina, laging sinasabi ni Bianca na magaling siya at na kung wala siya, hindi tatakbo ang proyekto. Alam niya raw na lumampas na siya sa limitasyon. Tiningnan ko siya. Tinanong ko kung humihingi ba siya ng tawad o nagpapaliwanag kung bakit siya nagtaksil. Yumuko si Carlos at sinabing pareho. Tinanong ko rin ang tungkol sa sinabi niyang may pakinabang pa ako. Pumikit siya at sinabing hindi niya dapat sinabi iyon. Sinabi kong kailangan kong malaman kung bakit naisip niya iyon. Matagal siyang nanahimik. Hanggang sa huli ay sinabi niyang dahil nasanay na raw siyang tinutulungan ko siya. Napakahina ng pagkakabanggit niya rito. Pero lalo lamang nitong sinugatan ang puso ko kumpara sa lahat ng pagtanggi niya. Tinanong ko kung hanggang saan ang pagkakasanay niya. Nakatingin sa mesa si Carlos nang sumagot siya. Nasanay siyang andyan ako para magpakilala sa mga taga Cebu, para mag-edit ng dokumento, para maghanap ng mabilisang pera. Kung may kailangan sa bahay, ako ang nag-aasikaso. Inakala raw niyang normal lang iyon sa mag-asawa. Mapait akong ngumiti. Pero ang tagumpay na nakuha niya mula sa mga normal na bagay na iyon ay inangkin niya ng buo. Tumingala si Carlos at inamin niyang naging makasarili siya. Tumayo ako. Hindi lang siya naging makasarili. Nasanay siyang palaging nakakatanggap kaya inisip niyang walang halaga ang nagbibigay. Kinuha ko ang bag ko at naglakad palabas. Tinawag niya ang pangalan ko, huminto ako. Tinanong niya kung ibabalik niya ba ang lahat ng pera
Maaari ko bang itigil ang annulment? Lumingon ako. Saka ko lang naisip na hindi niya pa rin naiintindihan. Hindi ako nakikipaghiwalay dahil sa kakulangan sa pera. Pumasok ako sa elevator. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nagpakilala ang lalaki bilang si Roberto Fernandez, miyembro ng lupon ng mga direktor ng Verdetech. Gusto niya raw akong makausap tungkol sa proyekto sa Cebu. Sumagot ako na kung tungkol ito sa trabaho ni Carlos, hindi na ako sangkot. Natahimik ng ilang segundo si Robert bago sinabing gusto niya sanang magtanong ng ibang bagay. Tinanong ko kung ano iyon. Naging seryoso ang boses niya. Nag-review daw sila sa mga record mula 6 na taon na ang nakalipas at nakita nilang hindi tugma ang ilang ulat ni Carlos sa mga orihinal na mensahe galing Cebu, kung saan halos burado ang naging papel ko. Natigilan ako sa gitna ng pasilyo. Ipinagpatuloy niya, kailangan lang daw niyang malaman kung ako ba talaga ang nag-ayos ng mga unang usapan kay Vicente noong taong iyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nag-uumpisa ng magbukas ng mga ilaw sa Metro Manila. Mukhang sa wakas ay mabubunyag din ang 6 na taon kong pananahimik. Sumagot ako ng oo. Natahimik ng ilang segundo sa kabilang linya bago nagsalita si Robert ng isang bagay na nakapagpapaniwala sa akin na magbabago ang takbo ng lahat para sa Verdetech. Kung ganoon daw, may malaking problema si Carlos. Hindi agad ako sumagot. Mula sa salamin ng pasilyo, nakita ko ang refleksyon ng mga ilaw mula sa kalsada. Maraming beses na kaming nakatayo ni Carlos sa mga ganitong lugar habang may mga bumabati at kumakamay sa kanya, tinatawag siyang visionary. Hindi ko kailanman inisip na ang mga mismong dokumentong iyon na nag-angat sa kanya ang babaliktad at kukuwestiyon sa kanya. Tinanong ko si Robert kung ano ang gusto niyang ibigay ko. Sumagot siya na kailangan niya muna ng kumpirmasyon ng ilang dokumento. Kung papayag daw ako, pwede kaming magkita sa opisina ng abogado ko bukas. Hindi niya raw gustong isipin ko na pinipressure ako ng kumpanya. Nag-isip ako ng ilang segundo at pumayag. Kinaumagahan, dumating si Robert kasama ang isang tauhan sa panloob na kontrol ng Verdetech. Nandoon din si Patricia. Walang paligoy-ligoy na usapan. Naglapag si Robert ng 3 kopya ng mga folder sa mesa. Unang pahina pa lang ay nalaman ko na agad na ito ang ulat sa pagpapalawak ng merkado noong 5 taon na ang nakalipas. Tinanong ni Robert kung nabasa ko na ba ito. Tiningnan ko ang ilang pahina bago ako umiling at nagsabing hindi. Itinuro niya ang isang talata. Sa ulat para sa pamunuan, isinulat ni Carlos na ang pangkat daw niya ang bumuo ng koneksyon sa mga kasosyo sa Cebu sa loob ng halos 2 taon. Ngunit ang mga nakita nilang orihinal na mensahe ay nagpapakita na ang unang pulong kay Vicente ay nagmula sa personal kong email. Tiningnan ko ang mga linyang iyon. Noon, ipinadala ko kay Vicente ang 3 pahina na nagpapakilala kay Carlos, nagpapaliwanag ng modelo ng negosyo ng Verdetech at nangakong ako mismo ang tutulong sa inisyal na pag-uusap. Sinabi ko na hindi lang ang unang pulong, kundi ang 3 round ng negosasyon bago pa man pumirma ng kasunduan ang magkabilang panig, ay ako ang nag-ayos ng nilalaman. Tumingala ang kasama niyang tauhan sa panloob na kontrol at tinanong kung may ebidensya ako. Binuksan ko ang computer ko at sumagot ng oo. Hinanap ko ang lumang folder at sunod-sunod na binuksan ang mga mensahe, oras ng pagpapadala, kalakip na dokumento, in-edit na bersyon at mga sagot ni Vicente. Nandoon pa ang lahat. Lalong tumahimik ang buong kwarto. Binuksan ko rin ang isa sa mga draft. Akin ang mga notes sa wikang Bisaya na nasa margin ng kanan. Hindi masyadong naintindihan ni Carlos ang mga clause sa technical na garantiya noon, kaya ipinunto ko ang 3 bagay na pwedeng makasama sa Verdetech. Tinanong ni Robert kung inayos ba ng kumpanya ang mga iyon base sa rekomendasyon ko. Sumagot ako ng oo, halos lahat. Sumandal siya sa upuan, ngunit sinabi niyang sa huling ulat ay nakalagay na mismong departamento ng proyekto ang nag-review at umayos nito. Marahan akong ngumiti, hindi na ako nagulat. Tiningnan ako ni Patricia at tinanong kung alam ko na ito dati. Hindi. Alam ko na hindi niya ako binabanggit, pero hindi ko alam na inangkin niya ang mga ginawa ko bilang tagumpay ng buong departamento niya. Binuksan ni Robert ang ikalawang folder, sinabing mas malala raw ito. Tungkol ito sa katitikan ng pulong sa unang proyekto. Sa orihinal na mensahe, hiniling ni Vicente na ako mismo ang lumahok sa proseso ng pagsusuri sa panganib, pero sa ulat ng kumpanya, binago iyon at pinalabas na may sapat na tauhan na ang Verdetech para solusyonan ito. Nakatitig lang ako, may kakaibang pakiramdam na namuo sa loob ko. Wala nang sakit, panlalamig na lang.
Hindi ako nakalimutan ni Carlos. Sinabi niya talaga akong alisin. Magkaibang bagay iyon. Sinabi ni Robert na kung isa o dalawang beses lang sana, maiisip niya na magkaiba lang talaga ang pagkakasulat ng mga ulat, pero nakahanap pa sila ng 7 pang dokumento na ganito rin ang pagkakaiba. Tumingala ako at nagtanong kung ano ba. Tumango siya, tuwing binabanggit ako ng kasosyo, ang nilalaman ng ulat ay nagiging dahil daw sa kakayahan ng pangkat ng proyekto ng Departamento ng Pagpapalawak o koneksyon ni Carlos. Napatawa ako. Sinabi sa akin ni Carlos noon na sa trabaho, hindi na kailangan pang bilangan kung sino ang mas maraming nagawa. Tama pala siya, pero ang taong hindi kailangang bilangan ay laging ako. Natahimik si Robert saglit at tinanong kung paano ko raw gustong resolbahin ang issue. Umiling ako at sinabing issue na ito ng Verdetech. Hindi ko hihingin na tanggalin nila si Carlos dahil lang sa akin. May isa lang akong hiling. Tiningnan ako ni Robert at pinakinggan. Sinabi ko na simula ngayon, wag na nilang gagamitin ang pangalan ko, connection ko, o kahit anong personal na garantiya mula sa akin para sa mga proyekto ng Verditech. Tumango siya at sinabing makatwiran naman. Ipinagpatuloy ko. Kung kailangan nilang kumpirmahin ang mga nangyari noon, magpadala na lang sila ng katanungan sa papel. Sasagutin ko sa limitasyon ng batas, pero hindi na ako gagawa ng hakbang para iligtas ang proyekto. Tiningnan ako ni Robert ng ilang segundo at naunawaan. Natapos ang pulong bago magtanghali. Bago umalis. Huminto si Robert sa pinto at sinabing may isang bagay siyang kailangang ipaghanda ako. Tiningnan ko siya kung ano iyon. Hiningi na raw ng lupon ng mga direktor na suriin ulit ang responsibilidad ni Carlos sa proyekto sa Cebu. Kung mapapatunayang may epekto ang maling pag-uulat sa tunay na kapasidad nila, pwedeng maapektuhan ang kanyang posisyon. Tumango lang ako. Hindi ako naging masaya o nakaramdam ng pagkasabik. Si Carlos ay minsan nang naging taong pinakamamahal ko. Ang makita siyang bumagsak ay hindi nagbibigay sa akin ng ligaya, ngunit hindi ko na rin gugustuhing abutan pa siya ng tulong. Pag-uwi ko sa kondo ng hapong iyon, tumawag ang mama ni Carlos. Ngayon lang siya tumawag sa oras ng trabaho. Pagsagot ko pa lang, nag-aalalang boses na niya agad ang narinig ko. Tinanong niya kung ano raw bang ginagawa ko sa kumpanya ng asawa ko. Napapikit ako. Sinabi kong wala akong ginagawa. Tumaas ang boses niya. Paanong wala raw? Kung iniimbestigahan na si Carlos. Sabi raw sa kanya, simula nang umalis ako sa proyekto, maraming pinahirap ang mga taga Cebu. Kung nag-aaway man daw kami mag-asawa, sa loob lang dapat ng bahay, bakit kailangan ko pang idamay ang karera ng asawa ko? Tinanong ko siya kung tumawag ba siya para kamustahin ang kasal namin o para isalba ang proyekto ni Carlos. Natahimik siya ng isang segundo bago sinabing kahit magkamali man daw si Carlos, 6 na taon ko pa rin siyang asawa. Natural lang daw sa mga asensadong lalaki na minsan ay magkaroon ng ibang relasyon, napagalitan na rin daw niya si Bianca. Ano pa raw ba ang gusto ko? Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Alam niya ba kung ano ang ipinangako ni Carlos kay Bianca na bahay? Natigilan siya. Ipinagpatuloy ko. Alam ba niyang sinabi ni Carlos na gagamitin muna niya ang mga koneksyon ko bago siya tuluyang makipaghiwalay sa akin? Naging tahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niyang kahit ano paman, hindi ko dapat itinutulak ang asawa ko sa kawalan. Tiningnan ko ang kwartong tinutuluyan ko mag-isa at sinabing nagkakamali siya. Hindi ko itinutulak si Carlos kahit saan. Hindi ko na lang siya sinusuportahan mula sa likuran. Nagsimula nang magalit ang mama niya. Pinaalalahanan niya ako na huwag kalimutan kung kanino ako umasa, kaya gumanda ang buhay ko ngayon. Napatawa ako sa sinabi niya. Tinanong ko kung gusto talaga niyang malaman kung kanino ako umasa para gumanda ang buhay ko. Hindi siya umimik. Nagsalita ako ng mabagal at pinalinaw. Kung gayon, mas magandang itanong niya sa anak niya kung saan nanggaling ang unang pondo na ginamit niya sa Verdetech. Biglang tumahimik sa kabilang linya at wala nang naging ingay. Pinatay ko ang tawag, pero hindi pa man lumilipas ang isang oras, pinadalhan ako ni Patricia ng isang screenshot. Sa grupo sa mensahe ng pamilya Mendoza, may nagmensahe na dahil lang may koneksyon daw ako, piling ko na ako na ang nagpalago sa kumpanya, at ngayong may problema ang asawa ko ay manghihiwalay na ako. Napakawalang kwentang babae raw. Binasa ko ang lahat at ibinaba ang telepono. Kung gusto nilang gamitin ang pananahimik ko bilang pruweba na mali ako, simula bukas hindi na ako mananahimik sa paraang nakasanayan nila. Kinaumagahan, pagkagising ko pa lang ay nakatanggap na ako ng 4 pang screenshot galing sa isang kamag-anak ni Carlos. Lalo pang naging masasakit ang mga mensahe sa group chat ng pamilya. May nagsabing tinalikuran ko ang asawa ko noong nahihirapan na ito.
May nagsabing tumulong lang ako sa maliliit na bagay, pero feeling bayani na ako ng Verdetech. Maski ang isang tita ni Carlos ay nagsabing ang mga babae, kapag nakapag-asawa ng mayaman, madalas ay nakakalimutan kung saan sila nanggaling. Kung wala daw si Carlos, siguro normal na tao lang din daw ako ngayon. Pagbasa ko roon ay pinatay ko na ang screen. Kung dati siguro ay malulungkot ako, ngayon, nakakatawa na lang siya. Dahil sa 6 na taong pagsasama namin, ipinakalat ni Carlos ang sarili niyang bersyon ng kwento ng aming pagsasama. Sa bersyong iyon, siya ang nagtatrabaho, ako ang nag-e-enjoy, siya ang nagpapalago ng karera, at ako ang nasa likuran na inaalagaan niya. Ang kwentong palaging inuulit ay nagiging katotohanan na sa mata ng mga taong hindi alam ang kabilang panig. 10:00 ng umaga, tinawagan ako ni Patricia na pumunta sa opisina. May inilapag siyang dokumento sa harap ko, hindi na ito tungkol sa mensahe ng pamilya. Pagkabasa ko pa lang ng unang linya, unti-unting nanlamig ang ekspresyon ko. Isang hindi opisyal na sulat ang kumakalat ngayon sa ilan sa mga kasosyo ng Verdetech. Ayon sa nilalaman nito, ang pagkaantala daw ng proyekto sa Cebu ay dahil sa away mag-asawa ng isa sa mga matataas na pinuno, kung saan biglang pinutol ang personal na tulong, dahilan upang maapektuhan ang ugnayan sa kasosyo. Hindi binanggit ang pangalan ko, pero lahat ng may alam ay maiintindihan kung sino ang tinutukoy. Tumingala ako at nagtanong kung sino ang nagpakalat nito. Umiling si Patricia at sinabing hindi pa tukoy pero malinaw na pabor ito kay Carlos. Binasa kong muli ang bawat salita. Napakagaling ng pagkakagamit. Walang direktang sumasabing mali ako. Inilagay lang nila ako sa posisyon ng isang babaeng masyadong emosyonal at nagdesisyon dahil lang sa galit sa asawa, kaya napahamak ang kumpanya. Tinanong ko kung ano ang mangyayari kung hindi ako sasagot. Tiningnan ako ni Patricia at sinabing sa paglipas ng panahon, baka ito na ang bersyong tatanggapin ng lahat. Ibinaba ko ang papel. Paano kami re-responde? Tinanong niya kung gusto kong isapubliko ang issue ni Carlos at Bianca. Umiling ako, hindi ko gustong gamitin ang pribadong buhay ko bilang sandata. Tiningnan ako ni Patricia ng ilang segundo, bago ngumiti at sinabing gagamitin namin ang ebidensya na hawak ko. Kinahapunan. Nagpadala ang law office ng formal na liham sa Verdetech at sa lahat ng kasosyo na apektado, malinaw ang nakasulat doon. Ang proseso ng annulment namin ni Carlos ay pribadong issue, ngunit ang mga tulong na ibinigay ko dati sa proyekto sa Cebu ay mula sa personal kong ugnayan at hindi kailanman naging obligasyon bilang empleyado ng Verdetech. Ang paghinto ko sa paggamit ng personal kong reputasyon ay hindi nangangahulugang sinisira ko ang proyekto. Ang paghingi ni Vicente ng muling pagsusuri ay dahil sa mga isyung may kinalaman sa tamang datos ng mga dokumento, kakayahang ipatupad ang proyekto at ang kakulangan ng kalinawan sa nakaraang proseso ng pagkakasosyo. Kalakip sa sulat ang mga ebidensya, mga orihinal na mensahe. Ang mga kontratang may sulat kamay kong notes sa direktang pag-uusap namin ni Vicente. Mga dokumentong nagpapatunay na ako ang gumawa ng mga trabaho noon at higit sa lahat, ang huling sulat mula Cebu na nagsasabing malaya at sariling desisyon nila ang muling pagsusuri. Wala akong binanggit ni isang salita tungkol kay Bianca, sa pulseras, sa kondo, o maging sa 5 minutong pag-uusap sa Bisaya. Tinanong ako ni Patricia kung sigurado ba akong hindi ko isasama ang mga ito. Sumagot ako, tutugunan ko ang usaping komersyal ng ebidensya ng komersyo at hahayaan ko na lang na ayusin sa mga papeles ng paghihiwalay ang natitira. Ayokong manalo dahil lang sa pampapahiya. Gusto ko lang bawiin ang sarili kong katotohanan. Mangyaring paki-like at mag-subscribe sa channel upang suportahan kami. Nais ko po ng mabuting kalusugan at kapayapaan sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito. Ipinadala ang sulat ng 3:00 ng hapon, pagsapit ng 5:00, nawala na ang kumakalat na dokumento sa 2 grupo ng mga kasosyo. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, tumawag sa akin si Robert. Napakaseryoso ng boses niya. Kakatapos lang daw ng agarang pulong ng lupon ng mga direktor. Tinanong ko kung dahil ba sa sulat ng abogado ko, bahagya. Natigilan siya ng ilang segundo bago sumagot na higit sa lahat, napatunayan na rin nila ang isang issue. Napaayos ako ng upo at tinanong kung ano iyon. Ang mahigit 1.5 milyong piso na inilipat sa Nova Konsultasyon ay walang kaukulang serbisyo na nakalagay sa folder ng proyekto. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Ipinagpatuloy ni Robert na ang huling nag-aproba nito ay ang pirma ni Carlos. Nanahimik ako.
Sinabi niya na pansamantalang pinatigil si Carlos sa kanyang posisyon para ipasa ang karapatan sa pag-aproba sa pananalapi ng proyekto habang hinihintay ang investigasyon. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin. Alam kong iisipin ni Carlos na itinutulak ko siya sa ganitong sitwasyon, pero sa unang pagkakataon, hindi ko na kailangang magpaliwanag. Idinagdag ni Robert, may isa pa raw, darating daw si Vicente sa Maynila kinabukasan. Nagulat ako kung bakit ang aga. Gusto daw kaming makausap sa hapon. Sumagot ako, sana'y maging maayos ang pulong. Natahimik si Robert bago sinabing, hindi, gusto daw nitong makipagkita sa isang tao bago makipag-meeting sa Verditech. Hindi ko na kailangang magtanong, alam ko na. Ngunit nang marinig ko ang pangalan ko, bumilis pa rin ang tibok ng puso ko. Gusto daw niya akong makita. Kinaumagahan, dumating ako sa isang hotel sa Metro Manila na sinabi ni Vicente. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na siyang nakatayo sa tabi ng salamin. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkita at mas dumami na ang kanyang puting buhok. Pagkakita sa akin, agad siyang lumapit. Nakipagkamay siya at nagsalita sa wikang Bisaya. Sinabing matagal-tagal na rin mula nang huli kaming magkita. Ngumiti ako at sumagot na, oo nga, naupo kami malapit sa bintana. Hindi nagtanong si Vicente tungkol sa isyu ng pangangaliwa. Tinitigan niya lang ako ng matagal bago nagsalita na maraming taon na ang nakalipas. Sinabi raw ni Carlos sa kanya na nawalan na ako ng interes sa pagnenegosyo at nagkusa akong umalis. Natigilan ako. Nagpatuloy si Vicente. Inakala daw niyang iyon talaga ang desisyon ko. Tiningnan ko ang kape ko. Kalahati lang ang totoo. Kusa akong umatras, pero ang natitirang kalahati. Tumingala ako, kusa akong nanatili sa likuran pero kailanman ay hindi ako pumayag na may ibang bumura sa pangalan ko. Natahimik si Vicente. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niyang gusto niya sanang magtanong sa akin, bilang isang taong higit na nakakaintindi sa proyekto. Karapat-dapat pa bang makipag-partner ang Verditech? Hindi agad ako sumagot. Ito na sana ang sandaling, sa isang salita ko lang, tuluyan nang mawawala ang proyektong ilang taong pinaghirapan ni Carlos, pero alam kong hindi dapat hayaang mangibabaw ang sakit sa pagdedesisyon para sa bilyon-bilyong kontrata. Sinabi kong kung magtatanong siya sa akin bilang isang asawa, wala na akong sasabihin pa. Huminto ako bago nagpatuloy. Pero kung tatanungin niya ako tungkol sa Verditech bilang isang kumpanya, sasabihin ko ang mga alam ko na totoo. Ngumiti si Vicente at sinabing iyon ang dahilan, kaya una niya akong kinausap. Sakto namang may pamilyar na boses ang narinig ko sa aking likuran. Ana, paglingon ko ay nakita ko si Carlos na nakatayo, hindi aabot sa 10 metro ang layo. Namutla ang mukha niya nang makita si Vicente sa harapan ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ang lalaking palaging nagiiwan sa akin sa labas ng mga mahahalagang pag-uusap, ang siya na mismong nasa labas ng meeting. Nakatayo lang si Carlos sa lobby ng hotel, salit-salit na tinitingnan kami ni Vicente. Nakita ko ang ekspresyon niya na hindi galit, kundi gulat, dahil sa loob ng maraming taon, naniwala si Carlos na ang koneksyon papuntang Cebu ay nasa kamay niya. Ako raw ay simpleng nagbukas lang ng unang pinto, pero siya ang tunay na may hawak ng susi. Ngunit ngayong umaga, kinakausap ako ni Vicente bago siya. Kahit itong isang tagpo lang ay sapat na para sirain ang pananaw na pinanghawakan niya ng maraming taon. Lumapit si Carlos, sinabing Ginoong Vicente, hindi ko po alam na maaga kayong darating. Tumayo si Vicente at nakipagkamay sa kanya. Magalang pa rin. Nagbago lang daw ng konti ang schedule niya. Tiningnan ako ni Carlos at sinabing, hindi ko man lang binanggit na kikitain ko si Vicente. Kalmado akong sumagot. Hindi ko na responsibilidad na ipaalam ang schedule ko sa kanya. Nanigas ang mukha niya. Tiningnan kami pareho ni Vicente at sinabing tapos na ang pag-uusap naming dalawa, pupunta siya sa Verditech mamayang hapon. Agad nagtanong si Carlos kung ano ang pinag-usapan namin. Hindi direktang sumagot si Vicente, sinabi niyang mga importanteng bagay lang para sa pagsusuri ng proyekto. Kinuha ko ang bag ko at tumayo. Sumunod si Carlos, sinabing gusto niya akong makausap. Tiningnan ko si Vicente. Bahagya siyang tumango bago umalis. Hinintay ni Carlos na makaalis muna si Vicente bago lumingon sa akin. Ano raw ang sinabi ko? Sumagot ako, katotohanan. Ibinaba niya ang boses niya. Anong katotohanan? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang mga nagawang mabuti ng Verditech. Sinabi kong mabuti. Kung ano ang may peligro. Sinabi kong peligro. Hindi ko hiniling na itigil ang partnership. Tila nakahinga ng maluwag si Carlos. Pero ipinagpatuloy ko. Pero hindi na ako gagarantiya para sa kanya. Agad muling nanigas ang mukha niya.
Alam ko raw ba na isang salita ko lang ay buhay at patay ng proyektong ito. Sumagot ako na kung gayon, sana noon pa niya naintindihan kung gaano kahalaga ang bawat salita ko sa loob ng 6 na taon. Natahimik siya, naglakad ako palayo. Hinabol na naman ako ni Carlos. Alam niya raw na nagkamali siya. Huminto ako at tinanong kung nagkamali saan. Tiningnan niya ako at sinabi, tungkol kay Bianca. Sa hindi niya pagrespeto sa mga ginawa ko at sa hindi niya pagkilala sa akin. Nagtanong ako, paano kung walang naging problema sa proyekto? Mapapansin niya ba? Natigilan si Carlos. Alam ko na ang sagot niya. Sinabi kong, hindi niya napansin dahil nawala ako. Napansin niya lang ito nung nawala na rin ang mga pabor na ginagawa ko para sa kanya. Umiling si Carlos na hindi daw totoo iyon. Kung ganoon, narito ba siya ngayon para hanapin ako o para hanapin si Vicente? Hindi siya nakasagot. Minsan pa, ang pananahimik niya ang sumagot para sa kanya. Tumalikod ako at umalis ng hotel. Kinahapunan, umabot ng halos 4 na oras ang pulong sa pagitan ni na Vicente at ng Verdetech. Hindi ako dumalo. Pagdating ng gabi, tumawag si Robert sa akin. Hindi naman daw naging pinakamasama ang resulta, pero may mga nagbago sa kondisyon. Nagtanong ako kung ano ang nagbago. Nire-require ng pangkat mula Cebu ang malayang pagsusuri, pag-review ng buong teknikal na dokumento, at pagpapalit ng taong kokontakin para sa ilang bahagi ng proyekto. Paano si Carlos? Natahimik si Robert bago sumagot na hindi na siya ang may buong karapatan sa desisyon para sa proyekto. Tumingin ako sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung bakit hindi ako naging masaya. Inisip ko noon na kapag nagbayad si Carlos, makakahinga na ako ng maluwag. Pero ang totoo, ang pagbagsak ng taong dating minahal ko ay nagpapakita lang na masyado kong ibinigay ang mga taon ko sa maling tao. 2 araw ang nakalipas, may panibagong balita akong natanggap. Nagpasa ng sulat ng pagbibitiw si Bianca. Nalaman ko ito kay Patricia. Sinabi niyang bago ito umalis, nagkaroon sila ng malaking pagtatalo ni Carlos sa opisina. Hindi na ako nagtanong, pero nagkwento pa rin si Patricia. Sinisisi daw niya si Carlos na hindi nito natupad ang pangakong kondo, ang pagtaas niya sa posisyon, at pati ang annulment. May isa pa itong sinabi na narinig daw ng buong opisina sa labas. Natahimik ako. Sinabi ni Patricia, nagtanong daw si Bianca na kung sa huli ay hindi na rin lang ni Carlos maipaglalaban ang proyekto, bakit pa raw siya sumunod dito? Napatawa ako ng mahina. Ang nagpamangha kay Bianca kay Carlos ay hindi lang siya mismo, kundi pati ang kasikatan nito. Pero nang mawala na ang kislap nito, mabilis ding nawala ang tunay na kulay ng pag-ibig. Sa gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Bianca. Sinabing nanalo raw ako. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at dinelete ang mensahe. Hindi ako nanalo sa kanya. Sa katunayan, hindi naman talaga ako sumali sa larong inisip niyang nilalaro namin. Hindi ako nakikipag-agawan ng asawa. Ako ay umaalis lang sa taong hindi nakarapat-dapat sa buhay ko. 1 linggo ang lumipas. May nangyari muling pag-uusap tungkol sa mga ari-arian. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtangka si Carlos na bayaran ako para lang manahimik. Nakaupo siya sa harap ko, mas payat kaysa dati. Inilapag ni Patricia sa mesa ang paunang pagsusuri ng inisyal na pamumuhunan. Sinabi niya na ang 4 na milyong pisong pondo ko ay hindi donasyon, dahil may talaan ito ng paglipat, kasunduan sa pamumuhunan, at clause sa pagpapatunay ng kita. Matagal itong binasa ng abogado ni Carlos. Biglang nagsalita si Carlos. Noon daw ay sinabi ko na gusto ko lang tumulong. Tiningnan ko siya. Ang pagtulong ay hindi nangangahulugang ibinibigay ko na ito bilang regalo. Bumaling siya sa akin. Bago pa lang daw kami noon, naisip ko na ba talagang kwentahin ang lahat. Muntik na akong matawa. Gusto niyang gamitin ang ebidensya ko para patunayang hindi ako sapat na nagmamahal sa kanya. Sumagot ako na hindi. Siya pa nga ang nagsabi noon na kailangan naming ilagay ito sa papel para hindi ako magkaproblema sa hinaharap. Natigilan si Carlos. Nagpatuloy ako. Kung nakalimutan na niya. Hindi siya umimik. Siguro nga nakalimutan na niya talaga. Dahil ang taong palaging nakikinabang ay ang pinakamadaling makalimot sa sarili nilang pangako. Naglabas si Patricia ng isa pang dokumento, pero hindi pa ito ang pinakamahalaga. Nakita kong inihagis sa akin ni Patricia ang kopya. Ang kumpanyang Philvest Capital ng papa ko ay may bahagi pala sa unang pondong kapital ng Verdetech. Pagkatapos i-check ang records, may halaga pa rin ito ngayon. Napatingala si Carlos at sinabing imposible daw. Kalmadong sumagot si Patricia na posible, dahil hawak namin ang lahat ng patunay. Tiningnan ako ni Carlos nang hindi makapaniwala. Alam ko na raw ba iyon dati pa. Umiling ako.
Kakalaman ko lang din. Matagal siyang nakaupo na hindi gumagalaw. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko at biglang pumasok sa isip ko ang paulit-ulit na pagmamalaki niya sa pagsisimula mula sa wala. Sa huli sinabi ko na, Carlos, baka hindi lang yaman ang dapat mong kwentahin ulit. Tiningnan niya ako at sinabi kong dapat din niyang bawiin ang sariling kwento na paulit-ulit niyang ibinahagi sa loob ng ilang taon. Tinitigan ni Carlos ang ulat na nasa harapan niya ng matagal. Ang dalawang kamay niya'y nasa mesa at mapuputi ang mga kamao. Sa huli, tinanong niya si Patricia kung magkano na ang kasalukuyang halaga ng pondo na iyon. Sumagot si Patricia ng kalmado, patuloy daw nilang binibigyan ito ng pagtaya sa halaga ngunit siguradong hindi ito maliit. Sumingit kaagad ang abogado ni Carlos na kung ang pondo ay nagmula sa kumpanya ng tatay ko bago kami kinasal, dapat linawin ng mabuti kung sino ang may karapatang magmay-ari. Tumango si Patricia. Siyempre, kaya nga hinihingi namin ang buong dokumento noong unang round ng pagpondo ng Verdetech. Biglang lumingon sa akin si Carlos. Gusto ko raw bang makuha ang mga sapi sa Verdetech. Tiningnan ko siya at sinabing nagkakamali siya. Kumunot ang noo niya. Ano daw ba ang gusto ko? Linawin natin. Gusto ko lang mabalik ang lahat ng nasa akin. Ayoko ng pag-aari niya, pero sana wag din siyang humawak ng hindi sa kanya. Katahimikan sa silid. Baka ngayon lang naintindihan ni Carlos na hindi na ako nakikipagnegosasyon dahil sa emosyon. Hindi ko kailangan ng paghingi niya ng tawad. Hindi ko kailangang patalsikin si Bianca at hindi ko kailangan ng anumang kompensasyon. Gusto ko lang ibalik ang lahat sa dati. Malapit ng tanghali noong natapos ang pulong. Palabas na ako ng pasilyo nang tawagin ako ni Carlos. Huminto ako, lumapit siya sa harapan ko. Ang ekspresyon niya ngayon ay hindi na katulad ng dati. May mabigat na pagod na makikita sa mata niya. Sinabi niyang natanggap na niya ang abiso para bumaba sa pagiging pinuno ng proyekto sa Cebu. Hindi ako sumagot, mapait siyang napatawa. Hindi daw ba ako natutuwa? Tiningnan ko siya at nagtanong kung bakit. Akala daw niya, gusto ko siyang mawalan ng lahat. Umiling ako. Hindi ko kailangang patunayan na tama ako sa pagtanggal ng lahat ng meron siya. Gusto ko lang maramdaman na hindi na kontrolado ng buhay niya ang buhay ko. Medyo nanginig ang mga mata niya. Tatalikod na sana ako nang tinanong niya kung ano raw ang balak ko pagkatapos ng annulment. Nagulat ako. Simpleng tanong lang naman. Ngunit sa 6 na taong kasal, ngayon lang niya ako tinanong nito. Walang tanong tungkol sa trabaho, wala siyang tanong kung nagsisisi ako, at walang tanong sa mga pangarap ko. Sa kanya lang ako tinanong nang papaalis na ako. Sumagot ako na babalik ako sa Philvest Capital. Napaangat ang ulo ni Carlos. Sa kumpanya daw ng papa ko. Oo, muntik pa siyang matigilan bago sumagot na matagal na raw akong nagpahinga. Iba na ang merkado ngayon. Tiningnan ko siya, pamilyar na ang mga salitang ito, pero hindi na ako galit, napangiti na lang ako. Iniisip pa rin niyang hindi ko kaya. Agad nagsalita si Carlos, hindi daw iyon ang ibig niyang sabihin. Kundi nasa isip niya lang. Pumasok na ako sa elevator. Sumara ito bago siya nakasagot. Pagkalipas ng 3 araw, pumunta ako sa Philvest Capital. Ito ang unang pagkakataon ko bilang bahagi na ng pamunuan mula nang ikasal ako. Nasa parehong posisyon pa rin ang pangalan ng kumpanya. Napalitan na ang kwarto ng papa pero nandoon pa rin ang malaking kabinet. Ang kasalukuyang tagapamahala ng operasyon ay si Tito Ray. Mahigit 10 taon na niyang kasama ang tatay ko. Pagkakita sa akin, agad siyang tumayo at tinanong kung sigurado na ba ako. Tumango ako, gusto ko raw simulan ang mga bagong proyekto. Tinitigan ako ni Tito Ray ng mahaba-haba bago sumagot na totoo nga, marami pang hindi naniniwala. Alam ko raw na iisipin nilang anak lang ako ng may-ari. Nawalan ng trabaho kaya nagpakasal, tas hiniwalayan tapos gusto ng pwesto. Tumawa ako, masyado na yatang totoo ang sinasabi niya. Tumawa rin si Tito Ray. Kaya ko daw ba? Ibinaba ko ang dokumento sa mesa. Kung lalabanan nila ako sa numero, papakinggan ko. Kung lalabanan nila ako sa mga paniniwala lang, ibibigay ko sa kanila ang resulta. Kinahapunan, sumama ako sa unang pulong ko. May 2 sa amin, karamihan mas bata. Inirepresenta ng pinuno ng pangkat sa pamumuhunan na si Marco ang 3 proyekto para sa susunod na yugto ng taon. Pinakinggan ko ng 20 minuto at nagtanong, sinuri niyo na ba ang aktwal na daloy ng pera ng ikalawang proyekto? Napaisip si Marco, na-audit na daw ang ulat. Sabi ko, hindi ko kailangan ng ulat, ang daloy ng pera natin ang ibig kong sabihin, na bago ang ihip ng hangin sa kwarto. Binuksan ko ang dokumento, lumago ng 38% ang kita, pero halos na doble ang mga pautang na sisingilin. Negatibo ang daloy ng pera sa loob ng 2 taon,
Kung titingnan lang natin ang tubo, maganda ang proyekto. Pero paano kung nagkaroon ng 3 buwan na late payments ang malalaking kliyente natin? Saan kukuha ng pambayad ng utang? Walang nakasagot. Tiningnan ko si Marco at sinabing i-review niya ang utang ng 5 pinakamalaking kliyente nila. Kumunot ang noo niya. Tingin ko daw ba may mali sa datos? Sumagot ako. Sa tingin ko hindi pa sapat ang nalalaman natin. Inabot pa ng 2 oras ang pulong. Hiningi ko pa sa 2 proyekto na magpasa ng pagtatasa. Nang nag-alisan na ang lahat, nakatayo si Tito Ray sa gilid at tiningnan ako habang nakangiti. 6 na taon pero nandoon pa rin. Tiningnan ko ang dokumento sa mesa at sumagot. Hindi nawala. Itinabi ko lang ito ng napakatagal na panahon. Nagtrabaho ako hanggang alas 10 ng gabing iyon. Bago umalis, tumawag si Patricia. Kakaiba ang tono ng boses niya. Kakatanggap lang daw niya ng bagong alok galing kay Carlos. Nagtanong ako, pera ba ulit? Hindi. Natahimik si Patricia bago sumagot. Pumayag siyang split na ang ari-arian. Nagulat ako, ano daw ang kapalit? Nanahimik sandali, bago sumagot na gusto daw niyang makipagkita sa akin bago siya pumirma. Sumandal ako sa silya. Bakit kailangang may sarili ng pag-uusap pa? Hindi na ba kaya ng mga abogado? Wala daw kinalaman sa pera. Bago ako makasagot, may idinagdag si Patricia. At ngayon, sinibak na raw ng board si Carlos sa posisyon nito sa darating na halalan ng lupon ng mga direktor. Napapikit ako. Nawala na ang pinakahihintay niyang oportunidad ng 3 taon. Pero sabi ni Patricia, siguro hindi lang iyon ang rason, kaya niya gustong makipag-usap sa akin. Bakit? Dahil kahapon daw pumunta sa PhilVest si Carlos. Napatayo ako. Nagpunta ba talaga siya? Oo. Humiling pangaraw na titingnan niya ang lumang records ko kay Papa. Tiningnan ko ang opisina kung patay na ang mga ilaw. May malamig na enerhiya na pumapasok. Bakit naghanap ng mga dokumento si Carlos sa PhilVest? Iyon ang tanong sa utak ko. Tumawag ako kay Tito Ray pero wala pang sumasagot. Wala pang 5 minuto, pumasok na si Tito Ray habang hawak ang isang kulay abong kahon ng mga dokumento. Aasahan daw niya na magtatanong ako tungkol kay Carlos. Tumango ako. Anong klaseng record ang gusto niyang tingnan? Inilagay niya ang box sa ibabaw ng mesa. Dokumento raw sa unang pag-invest noong 7 taon na ang nakakaraan sa Verditech. Natigilan ako. Ito yung mga panahon na hirap ang kumpanya ni Carlos. Tinanong ko kung may sinabi ba siyang dahilan. Wala daw, naghahanap lang ng mga naunang pirma niya. Binuksan ko ang kahon. Daan-daang lumang papel ang nandoon. Umupo si Tito Ray, noong unang panahon daw. Hindi naman talaga magkwekwento si Papa dahil nandoon pa ako sa Cebu. Huminto ako. Ano raw ba iyon? Kumuha si Tito Ray ng mga folder sa loob. Noong araw, hindi lang pondo ang ininvest ng PhilVest Capital sa Verditech, tumayo ring taga-garantiya si Papa sa kanila. Nagulat ako. Anong kondisyon? Kapag may narating ang Verditech na target na kita, magkakaroon daw ng opsyon si Carlos na palitan ang pamumuhunan patungo sa mga sapi ng kumpanya ayon sa napag-usapan. Nakuha ko ang isang pahina sa pinakahuli. Nandoon ang mga pirma ng kinatawan ng pondo, kinatawan ng PhilVest Capital at si Carlos Miguel Mendoza. Nabasa ko bawat letra at bumilis na ang pintig ng puso ko. Sabi ni Tito Ray, bumilis daw masyado ang progreso ng kumpanya niya kaya hindi agad naging opsyon ang pagpapalit dahil na rin sa pagbabago sa istruktura ng PhilVest Capital. Nang mamatay din si Papa, inilagay na sa mga nakabinbing dokumento ang record na ito. Tumingala ako. Nakapasa pa kaya itong karapatan niya kung ganoon? Kailangan pa itong ibigay sa abogado pero malinaw na wala pang pirma ng pagsasara dito. Naintindihan ko agad kung bakit si Carlos napunta sa PhilVest. Naaalala niya itong folder na ito. Kung mapasa kamay niya, hindi na magiging simple ang 2.5 million na utang niya. Maapektuhan rin nito ang lahat ng ipinatong ng Verditech. Bakit ba hindi ko rin napansin ito noon? Sabi ni Tito Ray. Hindi ko raw kasi tinatanong kailanman. Bigla akong nahimasmasan. Totoo, matapos naming magpakasal, inakala kong nandoon ang PhilVest para protektahan ako. Akala ko hindi ko kakailanganing isipin ito dahil meron na kaming dalawa. Kinuha ko agad lahat ng papeles at isinend ko kay Patricia. 11 ng gabi noong tawagan niya ako. Maaga daw niyang idadaan sa legalidad nito bukas. Pero iisa lang sigurado. Siguradong gagamitin ito ni Carlos. Nanigas ako. Bakit hindi man lang niya pinaalala noon? Sabi ni Patricia, bakit hindi ko sa kanya ito mismong itanong? Kinaumagahan, pumayag akong makipagkita kay Carlos. Nag-meet kami sa isang cafe, malapit sa PhilVest Capital. Dumating na rin siya doon ng walang hawak na dokumento, at tanging nakapatong ay mainit na kape na hindi na inom.
Naupo ako at tinanong, ano bang gusto niyang pag-usapan? Matagal bago makapagsalita si Carlos. Wala na siyang balbas at makapal ang eye bags. Tinanong niya ako kung nakita ko ba ang apendise ng dokumento. Walang kagatlabing tanong ko naman sa kanya. Ito rin ba ang dahilan niya sa pagbisita? Napapikit siya at alam kong napunta rin iyon doon. Kailan niya naalala? Nung nakaraang pulong namin, napangiti ako at sinabing umaasa na mawala ang record. Hindi niya itiningge. Bakit niya ba naisip iyon? Nung namatay na si Papa, hindi rin nag-request ng karapatan sa pagpapalit ang PhilVest. Hala niya tapos na ang issue na ito. Tiningnan ko siya kung inisip ba niya o ginusto niyang ipakalimutan na lang. Natahimik siya. Carlos, magiging magulo ang bagong investment round ng kumpanya kung hindi sila nagkasundo. Naintindihan ko din. Ayaw niya ito pabor sa kanya. Naisip ba niya kung ire-report rin sa investors ito o ipinasok lang niya ito ng mag-isa? Walang sinabi sa akin si Carlos. Lalo tuloy uminit ang ulo ko. Hindi rin ba niya binanggit man lang sa investor at pinaikot lang ang sapi nila? Hindi naman daw seryoso ayon kay Carlos. Wala pang requirement. Hintayin ko daw abogado para sa update. Sa pakiusap ba? Nang hingi siya sa akin na kung maaari daw patayin ko ito. Kahit 6 na taon na kaming asawa, nagulat ako na pwede siyang magsabi ng mga salitang ito. Tanggap niya na raw ang hatian sa ari-arian. Pwede bang ayusin namin ito ng sikreto? Tatanungin sana niya ako ng pabayaran pero sinabi ko hindi muna. Tinanong ko si Carlos dahil gusto kong malaman ang lahat-lahat sa Verdetech na itinatago sa akin. Umiwas siya sa tingin ko kaya lalo kong ini-insist sa kanya na huwag nang manggulat pa at pwede niyang palampasin sa huling pagtatanong. Huminga ng malalim bago inalis ang mata. May isang beses din na may pagbabago ng istruktura daw. Sa paghiling rin niyang magpirma ngunit may sinikreto na walang ibibigay sa akin. Tila may kuryenteng pumasok sa ulo ko. At agad akong namutla. Ako ba ang pumirma rito o ibang tao? Hindi nagsalita si Carlos, nang hina at walang salitang napaupo na lamang. Wala akong napirma, pero siya. Kailan pa nagkapirma ito ng walang basbas ko? Nagbago rin lahat pagkatapos niyan, naghahanap pa siya sa palusot. Tumayo na lamang ako at aalis sana ngunit pinigilan niya, wag ko raw siyang idikit pa at baka ano mapala. Nagbigay ako ng huling babala, kung hindi baka maapektuhan pati ang sarili ko, umalis ako. At ipinaalala kay Patricia na ipa-review rin ang pirma ko doon. Wala pa kasing nangyaring pirmahan para doon. Wala rin palang dokumentong hinihinga ng pirma ngunit naroon ang patunay na ginawa niya. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, nakatanggap ako ng kumpirmasyon mula sa aming pangkat na legal. Napansin nila kung paano mali ang huling kurba ng letrang pirma. Ginaya pero hindi sa akin. Sinabi pa na lahat may nagawang palpak pero dahil lumang record ito, malamang ay ginaya niya mula sa mga naiwang kopya sa bahay. Saan nga ba pwede itago? Tiningnan rin ng law firm na ihiwalay nila ang dokumento para suriin ang huli at mapatunayan ang pandaraya. Pagdating ko sa opisina kinabukasan, nakatanggap kami ng abiso mula sa Verdetech na tuluyan na raw nilang isususpinde si Carlos batay sa huling impormasyong nakuha nila. Nang malaman ito, sinubmit rin daw ito noon pang nag-ulat si Carlos mismo bilang executive ng kumpanya. Wala namang ibang nakapirma sa kanila kaya sa kanya lalong ibabagsak ang responsibilidad. Makalipas ang ilang saglit, nakuha ng mama niya ang balita kaya umiiyak siyang tumawag. Bakit binagsak ko pa raw ito ng husto at lalo siyang nakaramdam ng galit. Sinabi ko na lang na ang nangyari ay resulta ng mga desisyon ng anak niya at hindi sa akin. Kinabukasan, nagbigay ng kumpirmasyon si Patricia tungkol sa tuluyang pagsuspinde kay Carlos ng pamunuan at ang huling ibinigay niya ay ang kahandaang makipagkasundo nito. Dito ko na-realize na kailangan kong maging matapang. Kailangan kong simulan na huwag iasa sa iba ang aking kinabukasan. Makalipas ang 3 araw, tuluyan nang umamin si Carlos. Wala siyang kasamang abogado nang dalhin ang mga papeles. Tanging ang ballpen na bigay ko sa kanya noong unang paglulunsad ng kumpanya ang hawak niya. Dito na natapos ang pagiging mag-asawa namin. Ibinigay na niya ng maayos ang mga ari-arian para pumirma. Pero ang issue sa huwad na pirma ay nanatiling nakahiwalay sa aming usapan bilang huling pananagutan niya. Binasa ni Carlos ng matagal ang kasunduan, huminto at nag-atubili, pero sa huli ay pinirmahan rin niya ito. Tiningnan niya ang lahat ng nawala sa kanya mga kasalanang walang narating bago ko pirmahan ang pangalan ko bilang Ana Marie Reyes. Sa sandaling iyon, ang buhay namin bilang mag-asawa ay natapos na. Wala na akong naramdamang galit, kundi awa na lamang na matagal ko na palang kinimkim. Sa huli, nagtanong si Carlos kung nagagalit pa ba ako. Sinabi kong wala na dahil tapos na. Nandoon na iyon. Kaysa umiwas, nagpaalam ako
at hindi na naghintay ng anumang pag-asa. Lumingon siya ng diretsyo, pumasok sa elevator, at tuluyang umalis. 4 na buwan ang lumipas. Nangyari ang huling pagsusuri sa Verdetech. Hindi na siya ibinalik bilang vice-presidente, pero hindi na rin umabot sa patong-patong na kaso ang issue, bagkus ay lumabas na lamang sa kanilang ulat. Ipinagpatuloy ng pamunuan ang pag-usad. Nagpunta ako sa opisina ng PhilVest at nanahimik sa trabaho ko. Maging si Tito Ray ay natutuwa. Lalo akong ginanahan dahil may mas mabubuting bagay na nangyayari at pinili kong aprubahan pati ang proyektong nauna kong pinagdudahan. Makalipas ang 1 taon, umusbong muli ang proyekto sa Cebu at pinasalamatan rin ako ng Verdetech pero sinabi kong para iyon sa lahat at nagtawanan kami dahil alam namin kung paano nagtapos ng tahimik ang lahat. Ngunit ang mas nagpasaya sa akin ay nang makatanggap ako ng imbitasyon para sa isang kumperensya sa negosyo sa Cebu na inorganisa ni Ginoong Vicente. Buong tuwa niya akong ipinakilala. Nagbigay ako ng talumpati gamit ang wikang Bisaya. Mula sa kinatatayuan ko, nakita kong naroon din si Carlos sa mga tagapanood, ngunit ngayon ay bilang isang ordinaryong kinatawan na lamang. Matapos ang kumperensya, nagpasalamat muli ako kay Vicente. Nakita ni Carlos na ako ngayon ang kinakausap sa wika at mundong minsang ipinagdamot niya sa akin. Na-realize na siguro niya ang mga pagkakamali niya. Nagbago na ang ikot ng mundo, kaya't nagtapos na ang lahat ng maayos. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Alam kong sa pagharap ko sa katotohanan kaysa sa pag-iwas dito, nahanap ko ang aking sarili. Sa huli, maging ang mga taong minsang binaliwala ako ay na-realize din kung sino talaga ang palaging naroroon. Mangyaring paki-like at mag-subscribe sa channel upang suportahan kami. Nais ko po ng mabuting kalusugan at kapayapaan sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito. Ang mga tauhan sa kwentong ito ay hindi kumakatawan sa sinumang partikular na individual.